Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2981-2990. Sun Fox Divo Uling Rakon. Pumasok si Yang Yian sa dagat ng sagradong Sun Fox. Alam niyang wala na siyang maraming oras. Hindi niya alam kung gaano katagal maaaring malito ng double pupils ni Medusa ang kabilang partido, ngunit hindi ito magiging masyadong mahaba. Kaya siya, mabilis na lumaban. Matapos makapasok sa dagat ng sagradong Sun Fox, ang kaluluwa ni Yang Yian ay nagwalas at agad na natagpuan ang natatanging lugar sa dagat ng sagradong Sun Fox. O ito ang ubod ng dagat ng Shen. Sa pangkalahatan, ito ang lugar kung nasaan ang kaluluwa. Nakarating ito sa isang whoosh. May nakita akong dalawang energy body. Walang duda na ito ay ang Sun Fox at ang pangalawang tao na sumalakay sa dagat ng sagradong Sun Fox. Medyo nakakahiya ang nakita niya sa oras na ito. Ang dalawang katawan ng enerhiya ay natural na kumakatawan sa dalawang kaluluwa. Sa sandaling ito, ang dalawang katawan ng enerhiya ay konektado, isa sa itaas at isa sa ibaba. Ang upper wind ball ay mukhang mas malaki kaysa sa ibaba, at mukhang kulay abo na may pula. Ang ibaba ay puti na may ginto. Alam ni Yang Yian na ang puti ay ang kaluluwa o demonyong kaluluwa ng Sun Fox. Ang nasa itaas ng Sun Fox ay ang nanghihimasok. Ang sitwasyon sa sandaling ito ay napakalinaw. Tinapakan ng nanghihimasok ang katawan ng Sun Fox Granny. Walang alinlangan na kontrolado ang Sun Fox Granny. Ito ay talagang tulad ng inaasahan. Sa ganitong sitwasyon, may pagkakataon ang kalaban na patayin ang demonyong kaluluwa ng Sun Fox Granny anumang oras. Buti na lang at pagpasok niya ay napigilan din ni Medusa ang kalaban. Wala siyang oras para isipin iyon. Hindi makatagal si Medusa. Kailangan niyang patayin ang kalaban sa lalong madaling panahon, kung hindi, kapag nakalaya na ang kalaban mula sa double pupils ni Medusa, natatakot si Yang Yian na masaktan ng Sun Fox Granny. Ito ay masyadong mapanganib. Kung titingnan ang kasalukuyang kalagayan, parang ang kaluluwa ng demonyo ng lola ng Sun Fox ay sinasakal ng kalaban, at maaari itong pumatay sa kanya anumang oras. Walang oras para isipin ito. Ang Yuan Shen consciousness ni Yang Yian ay lumambot, at bigla siyang sumugod patungo sa kulay abong katawan ng enerhiya. Boom! Sa isang iglap, bumagsak ang kanyang atake sa kalaban. Bilang. Hanggat ang pag-atake na ito ay puro, si Yang Yian ay may kumpiyansa na patayin ang kalaban. Anuman ang uri ng mga Diyos, ang Yuan Shen ang pinakamahina. Pagkatapos ng isang suntok, tuwang-tuwa siya. Natama ng kulay abong katawan ng enerhiya na nakakabit sa kaluluwa ng demonyo ng Sun Fox Granny. Nang ito ay nataman kaagad, isang bola ng kulay abong enerhiyang katawan ang humiwalay sa kaluluwa ng demonyo ng Sun Fox Granny. Sa sandaling ito, kumikinang ang kulay abong katawan ng enerhiya. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian ang katawan ng kalaban. Dalawang salita ang lumabas sa kanyang mind jackal. Oo, ang nakita niya ay isang jackal demon soul. At lumitaw din ang demonyong kaluluwa ng Sun Fox Granny at naging nine-tailed fox. Sa pag-ataking ito, sa wakas ay nagkahiwalay sila. Ngunit sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yian ang walang katapusang aura ng kaluluwa ng demonyo na pumutok. Ito ay mas makapangyarihan pa sa kanyang Yuan Shen. Ngunit sa oras na ito, walang dapat ipag-alala si Yang Yian, dahil ang demonyong kaluluwa ng Sun Fox Granny ay sa wakas ay nailigtas niya, at hindi na kailangang mag-alala na mapatay ng kalaban. Ang kalaban ay isang jackal demon soul, at ang aura na ipinalabas nito ay demonyong enerhiya, hindi ang aura ng isang multo na lumalaban na kaluluwa. Ito ay labis na ikinagulat ni Yang Yian. Akala niya ito ay isang malakas na high-level Ghost War soul, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang jackal demon soul, isa ring demon clan. Bagamat ginawa niya ang jackal demon soul na umalis sa demonyong kaluluwa ng Sun Fox Granny sa isang suntok, nakalaya rin ito mula sa double pupils ni Medusa sa sandaling ito. Hey, minaliit kita. Nagsalita ang Jackal Demon Soul sa kabilang banda, ngunit ang kanyang tono ay hindi na kalmado gaya ng dati. Sa oras na ito, tumayo si Yang Yian sa tabi ng Sun Fox Granny at pinrotektahan siya. Nakita rin niya na kahit na ang Jackal Demon Soul ay makapangyarihan, ito ay labis pa rin ang pagkataranta pagkatapos ng lahat na walang tagadala ng demonyong katawan. Ang kapangyarihan ng dobleng mag-aaral ni Medusa ay nagpakita rin ng makapangyarihang panig nito. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang asong demonyong kaluluwa ay talagang nawala ng inisyatiba. Ngumisi si Yang Yian, isa ka lang malungkot na kaluluwa, hindi mo na mababaligtad ang mundo. Binigyan kita ng pagkakataon, maaari ka nang mamatay. Huwag kang masyadong kumpiyansa, bata, hindi pa sigurado kung sino ang mamamatay. Napakatigas pa rin ng Jackal Demon Soul. Matapos makipag-ugnayan si Yang Yian sa Demon Soul Crisis ng Sun Fox Granny sa oras na ito, hindi siya nagmamadali. Tiningnan niya ang Jackal Demon Soul sa kanyang paningin, napaka-curious, at dahan-daang nagsabi, talagang oras na, nawala mo ang bargaining chip, at tinatakot mo pa rin ako. Curious talaga ako, isa ka lang Jackal Demon Soul na walang pundasyon, saan mo nakukuha ang autonomiya? Jackal. Sa susunod na sandali, ang kabilang partido ay nagtaas ng kanyang boses at galit na nagsabi, ako ay isang sinaunang hayop sa panahon ng paglikha rakon, ngunit hindi isang jackal. Manggahas kang insultuhan ako, pumunta sa impyerno.
Hindi inaasahan ni Yang Yiyo na ang kanyang pagtawag sa isang jackal ay magdudulot ng ganoon kalaki na reaksyon mula sa kabilang partido. Talagang inaangkin niya na isang raccoon, at isang prehistoric species sa panahon ng paglikha. Ang ibig niyang sabihin ay marangal ang boses nito, paano ito may kukumpara sa hamak na jackal? Sa galit, siya ay naging daloy ng liwanag at dumiretso sa kaluluwa ni Yang Yiyan. Matapos sabihin ng kabilang partido ang pangalan ng He, naisip ni Yang Yiyan ang Classic of Mountains and Seas. Nakita niya ang pangalang He sa libro, at may simpleng paglalarawan na ito ay parang isang sorrow. Ngayon ay tila hindi makatwira na hanapin niya ang biyenang Sand Fox. Siya ay katulad ng isang sorrow, at marahil ay walang pagtanggi kapag kinuha niya ang kanyang katawan. Anyway, nagalit siya. Matapos ituring na isang jackal ni Yang Yiyan, tila siya ay labis na nainsulto at dumiretso kay Yang Yiyan. Humph, oras na para matapos. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyan, at ang kanyang kaluluwa ay kumikinang ng gininto ang liwanag, at siya ay sumigaw ng mahina. Sa susunod na sandali, ang talento ng kaluluwa ng Hedgehog Tree ay sumabog, at ang kapangyarihan ng libo-libong barbs ay sumabog at lahat ay bumaril patungo sa kanya. Bagamat makapangyarihan ang kaluluwa niya, sa huli ay isa lamang siyang malungkot na multo na walang tagadala. Sa ilalim ng paputok na pagbaril kay Yang Yiyan, libo-libong soul barbs ang agad na umatake sa kanyang katawan, at siya ay sumigaw. Nang sumugod, ang raccoon dog ay huminto sandali, at ang kanyang kaluluwa ay nanginag. Tumili. Sa sandaling ito, isang mahabang alulong ang tumunog sa likod ni Yang Yiyan. Pagkatapos, isang nine-tailed fox ang sumugod patungo sa raccoon dog, nagbagong anyo sa katawan na daan-daang talampakan ng haba, hinampas ito ng 9 na araw na buntot nito, at nilamon ang raccoon dog sa bibig nito. Ito ay ang lola ng Sand Fox na nagising sa isang punto. Pagkatapos ng pag-atake ni Yang Yiyan, sinamantala niya ang pagkakataong sunggaban ang demonyong kaluluwa ng asong raccoon at direktang nilamon ito. Dahil sa eksenang ito, natigilan si Yang Yiyan. Hindi ko akalain na medyo nakakatakot ang lola ng Sand Fox pagkatapos magalit. Ang aura ng kaluluwa ng demonyo ngayon ay napakalakas din. Ngunit ito ay normal. Pagkatapos ng lahat, ito ang dagat ng Diyos ng lola ng Sand Fox, ang kanyang pangunahing larangan ng digmaan, at ang angkan ng Fox ay nabiyayaan din ng pagkuha ng kaluluwa. Okay lang na kontrahin ang demonyong kaluluwa ng asong raccoon. Sa sumunod na segundo, nakita ni Yang Yiyo ang demonyong kaluluwa ni Granny Sand Fox na nagsimulang lumiit sa kumikislap na liwanag, at pagkatapos ay naging bola ng enerhiya, kumikislap at kumikinang. Alam ni Yang Yiyo na tapos na. Matapos lamunin ni Granny Sand Fox ang demonyong kaluluwa ng asong raccoon, tiyak na gagawa ito ng malaking pagunlad. Matapos tingnan, ginalaw niya ang kanyang isip at umalis sa dagat ng kamalayan ni Granny Sand Fox. Sa wakas, naligtas si Granny Sand Fox. Kabanata 3,500 nakulong sa isang magulong espasyo. Anong mali? Tanong ni Medusa sa unang pagkakataon na nakita niya ang pagbabalik ng kaluluwa ni Yang Yiyo. Ayos lang, maghintay tayo, sabi ni Yang Yiyo at sumulyap kay Granny Sand Fox. Sa oras na ito, ipinakita ni Granny Sand Fox ang kanyang tunay na katawan, na nakabaluktot sa lupa na may banal na liwanag na kumikislap sa kanyang katawan. Halatang nagsisimula na nitong tunawin ang nalunok na asong raccoon, na nagtagal. Buti naman at ayos ka na. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Medusa, ngunit ngayon ay nanginginig ang kanyang katawan at medyo namumutla ang kanyang mukha. Mabilis siyang inalalayan ni Yang Yiyan at sinabing, ano ang nangyayari sa iyo? Wala lang, sekwela lang ng paggamit ng double pupils. Inatake ako ng kalaban. Kailangan ko lang magpahinga saglit. Parang inaayos ni Medusa ang kanyang paghinga ng magsalita. Nagtago si Yang Yiyan sa isang tabi para protektahan ang dalawa. Medyo naunawaan na niya ngayon na dati, noong siya ay nasa dagat ng sagradong dagat ng lola ng Fox, tiyak na nasugatan siya ng dobleng mga mag-aaral ni Medusa, kung hindi ay hindi siya nagtagumpay sa kanyang unang hakbang, at sa wakas ang raccoon ay inatake ng lola ng Fox. Parang kakaiba talaga ang double pupils ni Medusa. Tungkol naman sa lola ng Fox na lumunok ng demonyong kaluluwa ng raccoon sa pagkakataong ito, malamang na lumaki siya ng husto. Nagkataon lang na naaayon ito sa kasabihang mas malaki ang panganib, mas malaki ang pagkakataon. Katulad ni Medusa, pagkatapos ng malaking panganib, nagkaroon siya ng kakayahan ng double pupils. At anong uri ng mga pagbabago ang mangyayari sa lola ng Fox pagkatapos matuno ang kaluluwa ng demonyo ng raccoon? Sa katunayan, inaabangan din niya ito. At ano ang tungkol sa kanya? Napangiti si Yang Yiyan sa kanyang puso. Naabot na niya ang ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Ang pagpapabuti ng kanyang paglilinang ay parang pagsakay sa isang rocket. Hindi siya dapat masyadong matako. Ang susunod na hakbang ay ang antas ng Hidao. Sa mundo ng mga Diyos, naniniwala siya na hindi siya masyadong malayo sa antas ng Hidao. Makalipas ang mga 3 araw, gumaling si Medusa. At nag-evolve pa rin si Granny Sand Fox. Ang banal na liwanag sa kanyang katawan ay lumiliwanag at lumiliwanag, na nagiging isang malaking kakon. Mag-evolve si Saucy Fox. Tinitigan ni Medusa si Granny Sand Fox at sinabing. Tumango si Yang Yiyan at sinabing, you know her best. Sabihin mo sa akin kung anong uri ng ebolusyon ang magkakaroon ng Granny Sand Fox, ito ba ay ang larangan ng paglilinang o iba pa?
Malumanay na sinabi ni Medusa, patuloy, ang kanyang aura ay patuloy na lumalakas. Sa tingin ko, naramdaman din ni Yang Yian ang paglaki ng aura ni Granny Sandfox sa lahat ng oras. Kaya naghintay sina Yang Yian at Medusa ng isa pang 10 araw. Sa araw na ito, natapos sa wakas ang ebolusyon ni Granny Sandfox. Salamat, Young Master. Ang unang ginawa ni Sandfox Granny nang magising siya matapos ang kanyang ebolusyon ay ang magpasalamat kay Yang Yian. Basta okay ka, maganda ang mood ni Yang Yian, dahil pagkatapos mag-evolve si Sandfox Granny, ang kanyang cultivation ay umabot sa ikalimang major perfection ng Heavenly Dao Rules. Siyempre, naramdaman niya na ang pinakamalaking pakinabang ni Sandfox Granny sa sandaling ito ay hindi ang kanyang antas ng paglilinang, kundi ang kanyang panloob na kaluluwa ng demonyo. Malaki ang pinagbago ng buong ugali niya. Siya, naging mas pinigilan at mas kalmado. Sa oras na ito, binigyan siya ng Sandfox Granny ng pakiramdam ng malalim na tubig sa isang sinaunang balon, mabigat at tahimik. Dahil sa pagliligtas ng Young Master kaya ako nakatakas sa isang sakuna at nagkaroon ng ganitong magandang kapalaran. Ang kaluluwa ng demonyong raccoon ay hindi pangkaraniwan. Sabi ni Lola ng Sandfox. Haha, okay, huwag maging mahinhin. Mayroon kang magandang kapalaran, at hindi ako ang dapat pasalamatan. Sinulyapan ni Yang Yian si Medusa sa tabi niya habang nagsasalita. Noon pa man ay mortal na magkaaway ang dalawa, ngunit pagkatapos na makasama sa kanyang upuan, sila rin ang naging mga taong mas nagkakaintindihan sa isa't isa sa ilang mga manager. May isang uri ng pagkakaibigan sa pagitan nila na mahirap intindihin ng mga ordinaryong tao. Natural na alam ni Granny Sandfox ang lahat ng nangyari noon, at alam niyang tinulungan siya ni Medusa. Basta, nang magpasalamat na sana siya, hindi niya inaasahan na huminga ng malamig ang mapagmataas na Medusa at sasabihin, hindi na kailangan. Ayokong mawala ng tapat na patay na sorrow sa ilalim ng upuan ng Diyos. Walang kinalaman sa akin ang buhay o kamatayan mo. Salamat. Nakayuko pa rin si Lola Sandfox kay Medusa. At hindi siya nagalit. Talagang naabot niya ang isang mataas na antas ng pagbabago, at siya ay napaka-stable. Matalim na tiningnan ni Medusa si Granny Sandfox at hindi napigil ang umungol, huwag kang magmalaki, Slutty Fox, maaabutan kita sa madaling panahon. Nang sabihin niya ito, medyo umasim si Medusa. Noong nakaraan, mas mataas ang kanyang cultivation kaysa sa Granny Sandfox, ngunit ngayon ay nalampasan na siya ni Granny Sandfox. Hindi lamang sa iyong paglilinang, kundi pati na rin sa iyong panloob na sarili. Sa ibabaw, siya na ngayon ang ika-4 na antas ng Heavenly Dao, at si Granny Sandfox ay ang ika-5 antas ng Heavenly Dao. At mayroon siyang double pupils, ngunit ang demonyong kaluluwa ni Granny Sandfox ay nag-evolve sa isang antas. Anuman ang pagbubukod, nalampasan siya ni Granny Sandfox. Ang iyong talento ay mas malakas kaysa sa akin, at ito ay isang sandali lamang bago mo ako malampasan. Kinausap ni Lola Sandfox si Medusa ng napakatahimik. Dahil dito ay lalong hindi komportable si Medusa. Hindi ba? Masyadong bongga ang Slutty Fox na ito. Hindi niya maiwasang kurutin siya. Hindi rin gusto ni Medusa ang ganitong uri ng Slutty Fox, at pakiramdam niya ay nagbago na siya. Alam ni Yang Yian na si Granny Sandfox ay nagbago mula sa loob, na isang magandang bagay. Nais niya na ang lahat sa paligid niya ay mas malakas kaysa sa iba. Nang makitang magsasalita na muli si Medusa, mabilis niyang pinutol ang babae at sinabing, okay, umalis na tayo rito sa lalong madaling panahon para maghanap ng ibang tao. Oo, Young Master. Sina Medusa at Granny Sandfox ay parehong tumugon. Naglakad silang tatlo at nag-usap, at tinanong ni Yang Yian si Lola Sandfox kung ano ang nangyayari. Ang paliwanag ni Granny Sandfox ay hindi gaanong naiiba sa Medusa. Pareho silang nahiwalay sa pangunahing grupo ng mga hayop na may dugo. Nang maglaon, nang siya ay mag-isa, siya ay nakita ng raccoon dog at pumasok sa kanyang dagat ng pag-iisip. Nag-away si Granny Sandfox at ang raccoon dog, ngunit sa huli, natalo pa rin siya ng makapangyarihang demonyong kaluluwa ng raccoon dog at napigilan. Gayunpaman, si Granny Sandfox ay isang nine-tailed divine fox, at mayroong isang lihim na paraan ng pagmamana sa kanyang kaluluwa. Hindi magiging madali para sa raccoon dog na ganap na sakupin ang kanyang kaluluwa. Ang mga demonyong kaluluwa ng dalawa ay nasa isang pagkapatas. Nang malapit nang mawala si Granny Sandfox sa pagkapatas, lumitaw sina Yang Yian at Medusa, at sa wakas ay naligtas sila. Kung ilang sandali lang ay malalamon na talaga ng raccoon dog si Granny Sandfox. Buti na lang at may Medusa. Matagal na siyang kalaban ni Granny Sandfox, at naiintindihan niya ang isa't isa at naramdaman niya ang hininga ni Granny Sandfox. Sa ganitong paraan, matagumpay na natagpuan ng Granny Sandfox. Kung hindi, baka mamatay talaga si Granny Sandfox. Ang pagkakataong ito ay isang pagpapala rin. Ang susunod na hakbang ay ang paghahanap ng ibang tao. Pagkaraan ng higit sa 10 araw ng pagkaantala, si Yang Yian ay nababalisa din, ngunit wala siyang magagawa. Ngayong maayos na si Lola Xiaoho, natural na kailangan niyang maghanap ng ibang tao. Ayon kay Lola Xiaoho, nakita rin niya si Xiong Huan sa mga pinaghiwa-hiwalay ng mga hayop na may dugo, at karamihan sa iba pang mga tao ay magkasama pa rin.
Siyempre, mayroon ding mga tao mula sa Shenlong, at ang ilan ay ikinalat ng mga hayop na may dugo. Matapos marinig ito, mas gamaan ang pakiramdam ni Yang Yian. May tiwala pa rin siya kay Xionghuan. Kung ang ibang tao ay naiwang nag-iisa, maaaring nasa panganib sila, ngunit ang lakas ni Xionghuan ay sapat na upang tumugma sa ikalimang antas ng Heavenly Dao at napakalakas. Ang mga nagsasanay ng paraan ng bloodline ay may kalamangan sa mundo ng mga Diyos. Pagkalabas nilang tatlo ay nasa ilalim pa rin sila ng malamis na terrain. Alinman sa pumunta sa lupa. Ngunit sa pagtingin sa masalimuot at napakalaking mundo sa ilalim ng lupa, biglang naisip ni Yang Yian, magkakaugnay ba ang lugar na ito sa ibang mga lugar? Kung ito ay konektado, hindi na kailangang pumunta sa lupa, maglakad lamang sa ilalim ng lupa, hanggat tama ang direksyon, walang problema, at makakatipid ito ng maraming gulo, di ba? Ang desisyon na maaari niyang gawin ngayon ay upang mahanap ang pangunahing puwersa. Ito rin ay isang makatwirang diskarte. Ang pangkalahatang direksyon ng pagsubaybay, ang direksyon ng Blood Beast Tide Medusa at Sun Fox Granny Alam. Dito maaari ring umalis si Yang Liu sa kanyang katawan upang maghanap ng mga tao. Ang desisyong ito ay sinuportahan din ni Granny Sun Fox at Medusa. Siyempre, suportado nilang dalawa kung ano man ang naging desisyon ni Yang. Sa susunod na daan, sinimulan ni Yang Liu na gamitin ang kanyang sariling mga pakinabang. Iniwan ng kaluluwa ang kanyang katawan upang maghanap ng mga tao. Bagamat kumokonsumo ito ng maraming enerhiya, ito rin ang pinakasimple at pinakamabisang paraan. Kaya nagsimulang umalis si Yang Liu sa kanyang katawan at lumipad sa napakalaking mundo sa ilalim ng lupa. Nahayag ang makapangyarihang pag-iisip ng kaluluwa. Sa sandaling naisip niya ito, lumipad siya palabas at 12-dosenang milya ang layo sa susunod na sandali. Ito ay dahil natatakot siyang mag-ubos ng sobrang lakas at sinubukang pigilan ang sarili. Anyway, ang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan at lahat ng bagay sa loob ng isang radius ng 12-dosenang milya ay lilito sa kanyang isip. Sa unang pagkakataon, walang natuklasan sa loob ng 50 milya. Nang makita niya ang ilang multo na lumalaban na espiritu na nagtatago sa mga kuweba sa ilalim ng lupa, hindi nang ahas si Yang Liu na gambolain sila. Sa pangalawang pagkakataon, wala pa ring natuklasan sa loob ng 80 milya. Hanggang sa pangatlong pagkakataon na sa wakas ay may nahanap na siya. Sa ikatlong pagkakataon, umabot sa 70 milya ang layo ng kanyang pag-iisip ng kaluluwa. Sa wakas, nakita niya ang ilang tao. Siyempre, hindi si Xionghuan. Si Duan Xing ang iyon at ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Nasa isang kuweba din sila sa ilalim ng lupa, at parang naliligaw sila. Walang mga multo na lumalaban na espiritu o mga hayop na may dugo. Ngunit walang ibang tao sa paligid. Magkasama ang tatlong pinakamakapangyarihang lalaki. Anyway, sa wakas nakahanap pa ng tatlo. Bumalik ang kaluluwa ni Yang Yian sa kanyang katawan, at handa siyang pumunta at makipagkita kay Duan Xingang at sa dalawa pa. Kamusta ang Young Master? Tanong ni Granny Sun Fox matapos makitang idinilat ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Nahanap namin si Old Duan at ang dalawa pa. Tayo na at makipagkita sa kanila ngayon. Sabi ni Yang Yian. Si Old Duan at ang dalawa pa ay mahigit 200 milya ang layo mula rito. Ngayong nasa isip ni Yang Yian ang terrain dito, posibleng makarating doon ng mabilis. Pagkatapos ay kinuha niya sina Medusa at Granny Sun Fox at dumiretso kay Duan Xingang at sa dalawa pa. Makalipas ang isang oras, nakita ni Yang Yian at ng dalawa pa sina Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Matandang Duan. Sigaw ni Yang Yian. Sa kanyang paningin, si Duan Xingang at ang dalawa pa ay 100 metro ang layo. Ngunit hindi inaasahan ni Yang Yian na tila hindi narinig ni Duan Xingang at ng tatlo pa ang kanyang pagsigaw. Bahagyang kumunat ang noo niya. Ngunit hindi na niya ito masyadong inisip, at maya-maya ay ilang metro na siya sa harapan nilang tatlo. Sa oras na ito, sinabi ni Medusa, Diyos ko, sandali, tila may mali sa kanilang tatlo. Hindi na mamalayan na tumigil si Yang Yian nang marinig niyang nagsalita si Medusa. Sa sandaling ito, tila medyo mali si Duan Xingang at ang dalawa pa. Kailan? Nakita niya ito noon nang umalis ang kaluluwa niya sa katawan, mabagal silang naglalakad sa kuwebang ito. Hindi niya ito masyadong inisip sa oras na iyon, at bumalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at dirdiretsong sumugod. Ngayon ay muli siyang tumingin, nasa kuweba pa rin silang tatlo na nakita ng kanyang kaluluwa, at mabagal pa rin silang naglalakad. Matapos marinig ang pagsasalita ni Medusa, natagpuan din ni Yang Yian ang problema. Sa pagtingin sa mga yapak ng tatlong tao sa lupa, ito ay naging isang bilog. Nangangahulugan ito na si Duan Xingang at ang dalawa pa ay nakatayo pa rin at paikot-ikot. Young Master, may space fluctuation dito. Bagamat ito ay napakahina, ito ay nasa mismong kinaroroonan nila. Ngayon ay tila silang tatlo ay nakulong sa isang tiyak na espasyo, kaya't hindi nila kami naririnig na sumisigaw. Nagsalita din si Lola Xiaoho sa sandaling ito. Nang marinig ni Yang Yian na nagsalita si Granny Sun Fox, pinaandar niya ang kapangyarihan ng Space Tree at naramdaman itong mabuti. Gaya ng sinabi ni Granny Sun Fox, nagkaroon ng mahinang pagbabago-bago sa espasyo dito, at napakagulo. Malinaw na si Duan Xingang at ang dalawa pa ay nakulong sa isang tiyak na espasyo.
Gayunpaman, ang ganitong uri ng espasyo ay may epekto ng isang dahon na nakaharang sa mga mata. Hindi nila nakikita o naririnig ang labas, ngunit nakikita nila ito kapag nakatayo sila sa labas ng espasyo. Si Old One at ang dalawa pa ay nakulong sa isang magulong espasyo. Kabanata 2982 na sweep sa spacecraft. Titingnan ko. Sabi ni Yang Yian at hahakbang pasulong. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Granny Sandfox at sinabing, Young Master, huwag kang mag-alala. Ang magulong espasyo ay kadalasang hindi matatag. Kapag na-trigger, maaaring malalim kang makulong dito at mahihirapan kang makalabas. Naisip din ni Yang Yian. Anyway, sa pagtingin sa sitwasyon ni Duan Xingang at ng dalawa pang nasa loob, hindi sila nasugatan o anuman, nakulong lang sila sa loob, ngunit alam nilang tatlo na sila ay umiikot sa iisang lugar, at baka naisip nilang palagi silang gumagalaw. Pareho kayong tumingin sa paligid at tingnan kung makakahanap kayo ng paraan para makapasok sa espasyo. Naisip ito ni Yang Yian at sinabi kay Lola Sandfox at Medusa. Okay. Sumagot naman ang dalawa. Pagkatapos ay maingat na dinaman ng tatlo sa kanila ang pagbabago ng mga alituntunin ng espasyo sa kanilang paligid, umaasang makakahanap ng paraan para masira ito. Ang kaguluhan sa kalawakan ay sinasabing ito, ngunit sa katunayan, ang kaguluhan ay isang hitsura lamang, at sa katunayan, isang tiyak na kapaligiran sa espasyo ang nabuo. Ang problema ngayon ay maaaring maghanap ng isang punto ng suporta upang makapasok dito at gisingin si Loud One at ang iba pang dalawa, at pagkatapos ay sirain ang espasyo mula sa loob, o sirain ang espasyo ng direkta mula sa labas, ngunit ito ay lubhang mapanganib. Dahil kung hindi ka mag-iingat, tulad ng sinabi ni Granny Sandfox, magiging sanhi ito ng pagbagsak ng espasyo. Magkahiwalay silang naghanap at naramdaman nilang may 5 elemento ng pagbabago bago ng espasyo sa buong malaking espasyo. Si Yang Yiu ay may puno ng daw na may mga katangian ng espasyo sa kanyang katawan, kaya mas naramdaman niya ito. Naglalakad sa malawak na espasyo. Pagkaraan ng ilang minuto, tumayo si Yang Yiu sa isang lugar. Sa oras na ito, nadatnan niyang nakatayo rin sa isang tabi sina Granny Sandfox at Medusa, at silang tatlo ay nakabuo lang ng Chinese character. Ano ang nahanap mo? Tanong ni Yang Yiu sa dalawa. Sinabi ni Lola Sandfox, may space fault dito, at dapat nating subukang sirain ito, ngunit hindi ko magagarantiya na hindi tayo mawawalan ng balanse. Ganoon din dito. Sabi ni Medusa. Tumanggaw si Yang Yiu at sinabing, ganoon din dito, pero tayong tatlo ay nasa 3-legged tripod, kaya dapat mapanatili natin ang balanse. Subukan natin ito ng sabay-sabay at tingnan kung maaari nating masira ang takip ng espasyo dito. Okay, tumanggaw si Lola Sandfox at Medusa. Gawin mo. Sa susunod na sandali ay nagutos si Yang Yiu. Sa sandali ng kapanganakan, ang banal na kapangyarihan sa kanyang palad ay sumambulat ng napakatalino, at bigla niyang natama ng space fault na naramdaman niya sa kanyang harapan. Kung sabay silang kumilos ng tatlo, hanggat sapat ang kapangyarihan, maaari nilang basagin ang espasyong bumalot kay Duan Xingang at sa dalawa pa, para makatakas silang tatlo. Sa kasong ito, sabay-sabay na kumilos sina Yang Yiu, Granny Sandfox, at Medusa. Boom! Isang dagandong ang tumunog. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yang Yiu na ang espasyo sa kanyang harapan ay nagsimulang mag-iba ng marahas. Sa susunod na sandali, nagkaroon ng putok, at hindi nakikita, ito ay tulad ng isang stream ng hangin rippling. Pagkatapos ay naramdaman ni Yang Yiu na nawala ang kapangyarihan ng espasyo. Tapos na. Gulat na bulalas ni Yang Yiu. Sa oras na ito, silang tatlo ay nagtipon patungo kay Duan Xingang at ang dalawa pa na 20 metro ang layo. Matandang Duan. Kinuha ni Yang Yiu ang kapangyarihan ng kaluluwa at sumigaw ng mahina. Nakita ko na si Duan Xingang at ang dalawa pa ay sunod-sunod na napatuwid, at ang kanilang mga mata ay unti-unting naging makulay. Guro. Nagising si Duan Xingang. Guro. Tapos nagising din ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Matapos mabalot ng magulong espasyo ang tatlo, nahulog sila sa isang uri ng ilusyon, at sila mismo ay hindi namamalayan. Matapos basagin ni Yang Yiu at ng dalawa pa ang magulong espasyo, bigla silang nagising na may mahinang sigaw na may kapangyarihan ng kaluluwa. Kayong tatlo ay nagkakaproblema, sabi ni Yang Yiu sa tatlong tao. Sa sandaling ito, Duan Xingang at Ang. Nag-react na lang yung dalawa. Ano ang sitwasyon ninyong tatlo? Pagkatapos na ikalat ng Blood Beast Tide, magkasama kayo. Nakita mo na ba si Xiong Huan at ang iba pa? Tanong ni Yang Yiu. Sa pag-uulat sa Master, nagkataong magkasama kaming tatlo nang tumama sa amin ang Blood Beast Tide, at wala kaming nakitang iba. Noon, hindi namin masyadong iniisip ang sitwasyon at gusto naming maghanap ng lugar na mapagtataguan mula sa mga dugong hayop. Tumalon kami sa isang hukay at nakita ka mamaya. Ngayon sa tingin ko ay nahawakan namin ang ilang magulong espasyo at naligaw dito. Ang magulo ang space dito, napakalakas talaga. Kung hindi dumating si Master, nakulong kaming tatlo dito at hindi na makakalabas. Walang kapantay na buntong hininga si Chunyang King Kong. Dahil kinatok sila ni Yang Yiu noong huling pagkakataon, nagsasalita na ngayon si Chunyang King Kong sa mas mababang poster. Dahil ayos na ang lahat, halika na at maghanap tayo ng iba.
Ang tatlong pinakamakapangyarihang lalaki sa ilalim ng kanyang pamumuno ay magkasama at hindi nakatagpo ng anumang tunay na panganib. Ito ay isang magandang bagay, at least maayos silang lahat. Para sa kanya, ayaw niyang mawala ang sinuman sa mga lalaking ito. Bagamat hindi niya sinabi, iniisip na niya ang huling labanan sa 33 Heavens Palace. Pagkatapos umalis sa mundo ng mga Diyos, lulutasin niya ang mga hinaing sa pagitan niya at ng emperador ng 33 Heavens Palace. Sa oras na iyon, kailangan niyang umasa sa mga makapangyarihang tao ng Heavenly Dao para salakayin ang 33 Heavens Palace. Sa makatuwid, binibigyang halaga ni Yang Yian ang mga nasasakupan na ito at ayaw niyang maging master muli. Isang grupo ng 6 na tao ang handang umalis dito. Ngunit sa sandaling ito, may nangyari. Boss! Ang dagandong ay nagmula sa lahat ng direksyon. Nagbago ang mukha ni Yang Yian. Ang lola ng Sun Fox sa tabi niya ay bumulalas, hindi maganda, ang magulong espasyo ay naibalik na, Young Master, bilisan mo. Sa katunayan, hindi na kailangang palahanan ng lola ng Sun Fox ang iba. Muling naibalik ang magulong espasyo. Naiintindihan na ngayon ni Yang Yian na ang kapangyarihan ng magulong espasyo dito ay hindi lamang isang layer. Ito ay maraming mga layer. At kakaiba ang terrain. Sa isang espesyal na kapaligiran, ang magulong kapangyarihan sa espasyo na natipon ay isang walang katapusang cycle. Noon, siya at ang lola ng Sun Fox at Medusa ay sinira ito, at ito ay nawala, ngunit ito ay lumitaw muli sa oras na ito. Maaari lamang itong mga hulugan na ang terrain dito ay napaka-espesyal. Ang 6 na tao ang nagmamadaling tumalon. Ang lugar na napapalibutan ng magulong puwersa ng kalawakan ay halos 100 metro kwadrado lamang. Dapat ay mabilis silang nag-react at hindi mabagal ang kanilang bilis. Maaari silang sumugod sa isang iglap. Hanggat sumugod sila sa magulong hanay ng espasyo, ligtas sila. Ngunit minamaliit pa rin ni Yang Yian ang puwersa ng kalawakan na nabuo sa ilalim ng espesyal na lupain. Nang umalis na silang 6, na-distort ang buong espasyo. Break! Si Yang Yian ay umungal, at biglang hamampas ng palad, sinusubukang basagin ang magulong puwersa ng kalawakan na nababalot. Boom boom! Sabay-sabay na umatake ang 6 na tao. Naunawaan ng lahat na kailangan nilang sapilitang basagin ang magulong puwersa ng kalawakan para talagang makalabas ang lahat. Ngunit lahat sila ay mali. Sa ilalim ng malakas na puwersa, ang magulong puwersa ng kalawakan ay talagang nagkalat, ngunit nagdulot din ito ng mas masamang sitwasyon. Ang espasyo ay gumuho. Ang 100 metro kwadrado na ito ay isang natural na nabuong espasyo, na masasabing isang hindi matatag na maliit na mundo. Diretso itong bumagsak sa buong lakas ng pag-atake nilang 6. Sa susunod na sandali, nakita ni Yang Yian at ng 6 na iba pang puwang na lumitaw sa ilalim ng pagbaluktot ng espasyo. Nagsimula itong tumubo mula sa isang daliri at agad na naging A. Space crack ng ilang dosenang talampakan. Sa kabila ng puwang ng espasyo ay walang katapusang walang laman. Kung sila ay natangay dito, sila ay ipatapon at mahirap na makalabas. Ngunit walang ibang paraan. Ang puwang na ito ay masyadong mabilis, masyadong malaki, at napaka-stable. Sa isang kisap mata ay natangay na silang 6 dito. Sa isang iglap, nawala ang puwang sa espasyo, at si Yang Yian at ang 6 na iba pa ay wala na roon, na parang hindi pa sila nagpakita. Kabanata 2983 Blood Egg. Nang maramdaman ni Yang Yian na siya ay pumasok sa Dark Rule na simbolo na kanyang inilagay, alam niyang hindi ito isang madilim na simbolo. Ito ay lamang na ito walang katapusang kadiliman ay magkatulad. Pagkatapos ng space crack, nagkaroon ng walang katapusang walang bisa. Lahat silang 6 ay sweep in. Ang sumunod na sumalubong sa kanila ay ang walang katapusang madilim na kawalan. 3 salita lang ang nasa puso ni Yang Yian, kill material. Ang pagpasok sa void ng space crack ay katumbas ng pagiging destierro, at magiging mahirap na makalabas. Kahit na siya ay nakikipaglaban sa ilang maliliit na mundo at ang mga bitik sa kalawakan ay maaaring malikha dahil sa pakikipaglaban, ito ay kaunti lamang, malayo sa kakayahang tanggayan ang mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba, sa pagkakataong ito ay ang mismong magulong espasyo, na maaaring tanggayan ang mga tao. Si Yang Yian ay ayaw tanggapin ito. Kailangan talaga niyang magpaanod sa walang katapusang kadiliman, hindi yun ang gusto niya. Sa sitwasyong ito, sumambulat si Yang Yian na may pakiramdam ng hindi pagsuko sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya dapat piliin na pumasok sa kawalan. Alam niya ang katakutan ng kawalan. Buksan mo ako ng 10. Ungol ni Yang Yian. Lahat sila ay nagpapagana ng kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao sa banal na pangunahing binhi ng Dao. Ang 10 malalaking puno ng Dao ay sabay-sabay na nag-activate, kasama ang Space Dao Tree bilang pinuno, upang maramdaman ang nakapalibot na kapangyarihan sa kalawakan. Sinubukan niya ito. Dahil mayroon pa ring magulong kapangyarihan sa espasyo sa paligid niya, ginamit niya ang kanyang sariling kapangyarihan bilang isang traksayon, ngunit maaari lamang siyang sumanib sa kapangyarihan ng espasyo. Sa teorya, maaari niyang alisin muli ang kawalan at lumabas muli. Gayunpaman, dahil sa espesyal na katangian ng labis na espasyo, kahit na lumabas siya, hindi siya mapupunta sa parehong lugar.
Kung saan man siya pupunta, ipaubaya na lang niya ito sa tadhana. Ngunit ang punong tanggapan ay nanatili sa siwang ng kawalan. Lahat sumunod sa akin. Sa susunod na sandali ay tuwang-tuwa si Yang Yian, at talagang umungal siya sa lakas ng kalawakan, na nagpakita na sa isang magulo at hindi matatag na estado, maaari pa rin silang lumabas. Kasabay nito, ang kanyang banal na kapangyarihan ay pumutok ng 5 beses, at ang mag-asawang Medusa, Sun Fox Granny, Duanshingang at Yin Yang King Kong ay naantig. Nagbago ang espasyo sa isang kisap mata. Ang nakaraang sandali ay walang katapusang kadiliman at katahimikan, at ang sumunod na segundo ay ang tunog ng hangin. Buzz! Pagkatapos ng pagyanig, nagulat si Yang Yian. Pero manhid ang buo niyang katawan, pero madalas siyang bumubuga ng mabahong hininga. Lumabas na! Lumabas na! Mabilis na nag-react si Duanshingang. Ang 6 na tao ay nakahiga lahat sa lupa. Ngunit ito ay matigas na lupa. Napabuntong hininga ang 6 na tao. Ngayon lang ito ay isang pagbabago sa isang iglap, ngunit sila ay talagang natangay sa walang katapusang kawalan ng magulong mga bitek sa espasyo. Ang kadiliman at katahimikan ay nakakasawa at lubhang hindi komportable. Ngunit sa sandaling ito, may pakiramdam na nakaligtas sa isang sakuna. Sa kabutihang palad, lahat ay iniligtas ng Panginoong Diyos. Si Yang Yiyo ay mayroon ding malamig na pawi sa kanyang noo at madalas na nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, tama ang kanyang pangunawa at paghuhusga, o masasabing talagang kahanga-hanga ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao sa kanyang katawan. With a full burst, talagang lumaban siya sa kawalan. Okay lang ba ang lahat? Tanong ni Yang Yiyo. Salamat, Master, ayos lang kaming lahat, mabilis na sagot ng mag-asawang Yin Yang King Kong. Young Master, okay lang kami. Sumagot din sina Sun Fox Granny at Medusa. Tumayo si Yang Yiyo at tumingin sa paligid. Hindi na ito ang lugar kung saan naroon si Duanshingang at ang dalawa pa. Ngunit may isang bagay na matitiyak ni Yang Yiyo, nasa sheriff field pa sila. Dahil hindi gaanong nagbago ang hangin. Mayroon pa ring malakas na amoy ng dugo, at ang ambon ng dugo ay makapal hanggang sa maabot ng paningin. Ngunit may ilang mga halaman na lumitaw sa paligid. Napakadilim ng kapaligiran, walang ilaw, ngunit tiyak na wala ito sa kuweba. Young Master, mukhang nakarating na tayo sa ibang lugar. Sabi ni Sun Fox Granny pagkatayo niya. Tumango si Yang Yiyo at sinabing, ang kapangyarihan ng kalawakan ay magulo. Natangay tayo sa kawalan. Paglabas natin, hindi dapat ito ang orihinal na lugar. Tumingin sa paligid, hindi ko alam kung nasaan tayo. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Handa siyang tingnan. Sa susunod na sandali, pagkatapos umalis ang kaluluwa sa katawan, kumalat ang mga iniisip ng kaluluwa. Ngunit muli niyang binuksan ang kanyang mga mata sa isang iglap, at nagmamadaling sinabi, Terena, nakita ko si Xuantong at iba pa. Pagkatapos ng mga salita ay nahulog, hindi siya nagpaliwanag sa iba, at wushed sa isang direksyon. Nakita ito ng 5 tao at dali-daling sumunod. Hindi nila alam kung ano ang natagpuan ni Yang Yian. Wala silang panahon para magtanong, at hindi rin sila naglakas loob na magtanong. Nagmadali na lang silang makahabol. Ano ang nakita ni Yang Yian ngayon? Sinabi lang niya na natagpuan niya si Xuantong at ang iba pa. Hindi bababa sa ito ay magandang balita. Ngunit para kay Yang Yian, hindi naman ito magandang balita. Dahil pagkatapos na umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan ngayon, ang pag-iisip ng kanyang kaluluwa ay kumalat sa hanay ng 30 milya. Sa pag-iisip ng kanyang kaluluwa, ito ang ilalim ng isang malaking Tiankeng, at ang buong ilalim ng Tiankeng ay halos 30 milya ang lapad. Kasabay nito, natagpuan niya si Xuantong at iba pa. Ngunit hindi maganda ang sitwasyon. Sa isip ng kanyang kaluluwa, si Xuantong at ang iba pa ay nag-aaway sa isa't isa. Kasama ni Xuantong sina Shen Nongyuming at mga tao mula sa Renhuang Island. Ang 3 puwersa ay nagdagdag ng hanggang 20 hanggang 30 katao sa isang santukan. Ang lugar ay nasa gitna mismo ng Tiankeng, kung saan nasuspine ang isang napakalaking itlog ng dugo. Nang makita ito ng kanyang kaluluwa, nang aiskan ng kanyang isip ang dugong itlog, ang kanyang kaluluwa ay halos sipsipin ito ng dugong itlog. Kung hindi ito ibinalik sa nakaraan, nadama ni Yang Yian na siya ay magdusa ng malaking pagkawala. Tungkol naman sa santukan sa pagitan ni Xuantong at ng iba pa, naisip niyang malamang na may kaugnayan ito sa itlog ng dugo. Dahil hindi mahalaga kung ang Shenlong clan man na pinamumunuan ni Shen Nongyuming o ang mga tao ng Renhuang Island, sila ay dapat na magkaroon ng koneksyon sa mga tao ng kanyang Yunmen Divine Realm, at tiyak na hindi sila mag-aaway sa isa't isa. Ngunit nakita niya na ngayon lang ay nagkasuntukan ng 3 partido. Ang sitwasyong ito ay lubhang kakaiba. Iniugnay ni Yang Yiyo ang sitwasyong ito sa itlog ng dugo na normal. Ang mga ugat ng dugo na nakita niya ay naglalabas ng liwanag ng dugo na kumikislap, halos nagbibigay liwanag sa libu-libong metro sa radius. Ang ilan sa mga halaman sa paligid ay napakakakaibang kulay ng dugo. Ito ay lubhang kakaiba. Wala nang oras para magsalita pa kaya nagmadali siyang lumapit para tingnan ang sitwasyon. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang mga tauhan, at ayaw niyang mapunta sa digmaan ang kanyang mga kaalyado at maging kaaway. Makalipas lamang ang 5 o 6 na minuto, sumugod si Yang Yiyo.
Nang malapit na siya sa hanay ng kilometro ng itlog ng dugo, nakita niya ang liwanag ng dugo na kumikislap, halos nagliliwanag sa buong ilalim ng Tiankeng. Napakakakaiba na ang itlog ng dugo ay nasuspine sa hangin, naglalabas ng liwanag ng dugo sa loob ng 1 kilometro. Mukha itong kasing laki ng 3 metro, isang malaking itlog ng dugo. Ang suntukan ni Zuan Tong at ng iba pa ay nasa ilalim ng itlog ng dugo. Ang bawat isa sa kanila ay parang isang gangster na nakikipag-away, nang hindi naglalabas ng anumang mahiwagang kapangyarihan, ngunit lahat sila ay nakikipag-away, at lahat ay mukhang duguan. Ano ang? Ang mas kakaiba ay pagkatapos na makita ni Yang Yiyo ang dumudugong mga sugat mula sa kanilang pakikipaglaban, hindi sila bumagsak sa lupa, ngunit ang bawat patak ng dugo ay nasuspine at hinihigop ng itlog ng dugo. Sa isang kisap mata, naabutan ng 5 tao ng Sun Fox Granny. Huwag pumunta sa hanay ng ilaw ng dugo. Nagmamadaling pinaalalahanan ni Yang Yiyo ang 5 tao. Isa-isang huminto ang 5 tao at tiningnan ang sitwasyon sa field. Nalaman nilang lahat na walang ambon ng dugo na nakaharang sa kanilang paningin dito. Sa kanilang banal na mga mata, ang lahat ay malinaw sa 1,000 metrong lugar. Ang malaking dugong itlog na nakabitin sa hangin ay kumislap at nagbuga ng liwanag ng dugo, na nagpapaliwanag sa ilalim ng Tiankeng. Sila. Natuklasan din ang sitwasyon ni Zuan Tong at ng iba pa sa larangan. Nakita ng lahat na may mali sa itlog ng dugo na iyon. Naunawaan na ngayon ni Duan Xingang at ng iba pang 5 tao kung bakit hindi sila hinayaan ni Yang Yiyo na pumasok sa hanay ng 1,000 metrong ilaw ng dugo. Malinaw na si Xuantong at ang iba pa sa field ay tila nawalan ng katwiran, at ang malaking itlog ng dugo na iyon ay malamang na makakaapekto sa mga Diyos. Ang 1,000 metrong bloodlight range sa harap nila ay parang isang malakas na rule aura ng mga panuntunan ng Heavenly Dao. Kung tatanggo ka sa hanay, hindi may iwasang maapektuhan ka ng itlog ng dugo. Ano ang dapat gawin ng Master ngayon? Tanong ni Duan Xingang. Nag-isip sandali si Yang Yiyo at sinabing, dapat mong buksan ang rule aura at subukang ipasok muna ito. Una, humanap ng paraan para hilahin si Xuantong at ang iba pa palabas. Sige, try ko muna. Kung walang problema, pwede kang pumasok. Nanguna si Duan Xingang nang walang anumang ekstrang pagsisikap. Siya. Niyugyug ang buong katawan at binuksan ang rule aura ng 100 metro at humakbang sa liwanag ng dugo. Tinitigan ni Yang Yiyo si Duan Xingang para tingnan kung may pagbabago. Nang buksan ni Duan Xingang ang rule aura at humakbang sa bloodlight, hakbang-hakbang siyang naglakad pasulong. Sa susunod na sandali, nagkontrata ang mga mag-aaral ni Yang Yiyan at sumigaw siya, bumalik ka kaagad. Ang golden rule na aura na binuksan ni Duan Xingang ay agad na natatakpan ng liwanag ng dugo pagkatapos niyang pumasok dito. Nanginginig din si Duan Xingang sa mga oras na ito, at na-freeze sa pwesto na parang nakuryente. Sa sandaling ito, si Duan Xingang ay nakatuntong lamang sa ilaw ng dugo nang wala pang 10 hakbang. Boom! Sa kabilang banda, nang sumisigaw si Yang Yiyan, isang purong yang divine power ang lumabas mula sa kamay ni Chunyang King Kong, na naging isang higanteng kamay at biglang hinawakan si Duan Xingang. Zizizi. Ngunit sa mga mata ni Yang Yiyan at ng iba pa, ang higanteng kamay na ginawang Chunyang King Kong ay talagang sumirit sa liwanag ng dugo, na parabang ito ay nasusunog at naglalabas ng dugo. Gayunpaman, sumimangot si Chunyang King Kong at mabilis na kumilos, ngunit sa sumunod na sandali, pilit niyang hinayla si Duan Xingang palabas ng bloodlight range. Ha, napakalaking kapangyarihan ng liwanag ng dugo, talagang direktang nilamon nito ang aking dalisay na divine power. Ibinaba si Duan Xingang, si Chunyang King Kong ay bamantong hininga at nagsalita, ngunit patuloy niyang hinihimok ang kanyang mga kakayahan na pinuhin ang kapangyarihan ng liwanag ng dugo, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng dugo. Kaya mo bang harapin ito? Tanong ni Yang Yiyo. Okay lang, walang masyadong contamination, and I can refine it. It's not a big deal. Sagot ni Chunyang King Kong. Gumaan si Yang Yiyo sa sandaling ito, at tumingin kay Duan Xingang, ngunit nalaman niyang namumula ang mga mata ni Duan Xingang, at may mga palatandaan ng pagkagambala. Makikita sa kanyang leeg at mukha ang mga linyang kulay dugo tulad ng mga linya ng liwanag ng dugo. Nag-squat down si Yang Yiyo at inabot para tingnan ang katawan ni Duan Xingang. Sa oras na ito, nagmamadaling sinabi ni Chunyang Jingang, Guro, mag-ingat. Ang kulay dugo na kapangyarihan ay may napakalakas na kapangyarihang lumamon. Mas mabuting gawin ko ito. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, ayos lang. Dapat mo munang i-dissolve ang kapangyarihan ng dugo sa iyong katawan. Ang maliit na kapangyarihang ito ay hindi makakaabala sa akin. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Yang Yiyo ang pulso ni Duan Xingang. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, isinaaktibo niya ang Chen Kun Dao Shuanggang. Nais niyang subukan ito. Mas nangingibabaw ba itong kulay dugong kapangyarihan, o mas nangingibabaw ang kanyang Chen Kun Dao Shuanggang? Matapos umunlad ang kanyang Chen Kun Dao Shuanggang, binuksan niya ang 10 puno ng Dao at taglay ang kapangyarihan ng 10 pangunahing katangian sa mundo. Sa teorya, ang anumang kapangyarihan ay maaaring makuha at maging pino. Sa mga tuntunin ng dominanteng Chen Kun Dao Shuanggang, hindi pa siya nakatagpo ng kalaban. Ngayon na gumagamit siya ng kapangyarihan ng dugo, siya ay interesado. Siya.
Talagang ginawang si Duan Xingang, na nakamit ang ikalimang antas ng pagiging perpekto sa mga panuntunan ng langit na Dao, ay agad na nahulog sa Dao. Gusto niyang subukan ito. Anong klaseng kapangyarihan ito? Kabanata 2984 si Dao Shanggang ay mas nangingibabaw. Pagkatapos magsanay ni Yang Yiyan ng Chen Kun Dao Shanggang, inilagay niya ang isang kamay sa palso ni Duan Xingang. Sa sandaling gumalaw ang kanyang banal na kapangyarihan, natuklasan niya ang sitwasyon sa loob ng katawan ni Duan Xingang. Siya ay talagang sinalakay ng kapangyarihan ng dugo, at ito ay isang malawakang pagsalakay. Ang kapangyarihan ng dugo na ito ay patuloy na nagpahina sa lakas ng katawan ni Duan Xingang. Siyempre, hindi ito seryoso gaya ng inaakala. Pagkatapos ng lahat, si Duan Xingang ay isang malakas na tao sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Pansamantala lamang siyang naapektuhan ng kapangyarihan ng dugo. Ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay sapat na upang kontrahin ang kapangyarihan ng dugo, ngunit kakailanganin ng ilang oras upang ganap na pinuhin ang kapangyarihan ng dugo. Matapos mailipat ni Yang Yiyan ang kanyang banal na kapangyarihan sa katawan ni Duan Xingang, sinanay niya ang pamamaraan, at ang 10 katangian ng mga puno ng Dao sa Divine Core na Dao Seed ay kumikislap ng liwanag, at hinihigop at pinadalisay ang kapangyarihan ng dugo sa katawan ni Duan Xingang habang lumulunok. Ang 10 puno ng Dao sa Divine Core Dao Seed ay gumalaw ng magkasama, at ang bilis ay pabilis ng pabilis. Sa wala pang 10 paghinga, sinipsip ni Yang Yiyan ang lahat ng dugo at enerhiya sa katawan ni Duan Xingang sa banal na buto ng Dao. Noong una, nag-aalala si Yang Yiyan tungkol sa backlash, ngunit nang kumislap at gumalaw ang 10 puno ng Dao, ang dugo at enerhiya ay agad na napino at naging mga sustansya para sa 10 puno ng Dao. Ho! Napabuga ng hangin si Yang Yiyan at ipinadala ito sa palso ni Duan Xingang. Tumayo siya at pinakiramdaman iyon. Hindi naman siya naapektuhan. Ang nangingibabaw na dugo at enerhiya, sa harap ng kanyang binhing Chen Kun Dao, ay hindi kapantay ng malaking mangkukulam. Ito ay hindi sapat upang tingnan ito sa lahat, at lahat ay naging mga sustansya. Hindi lamang siya naapektuhan, ngunit naramdaman niya na ang 10 puno ng Dao ay lumago ng kaunti, syempre, napakahina. Dahil sa ang espesyal na katangian ng kanyang paraan ng paglilinang at pangangatawan, ang paglaki ng 10 puno ng Dao ay nangangahulugan ng paglago ng kanyang paglilinang. Kung ang 10 puno ng Dao ay masira ng 100 metro, ito na ang oras para sa kanya na lumampas sa ikalimang antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao at tumungo sa Hidao. Salamat, Master. Sa wakas ay nakabawi si Duan Xingang. Gulat na gulat pa rin siya. Ngayon lang, pinasok niya ang ilaw ng dugo at agad na nawasak ng labis na liwanag ng dugo. Ang enerhiya ng dugo ay tumagos sa kanyang katawan na may malakas na pagguho at kumalat sa kanyang buong katawan, na humarap sa kanyang banal na kapangyarihan. Kung hindi kumilos si Yang Yiyo, natunaw na sana niya ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan, ngunit kakailanganin ito ng maraming enerhiya at oras. No need to thank me. Kahit hindi ako kumilos, mapapadalisay mo pa rin ang blood energy sa cultivation mo. Sandali lang. Sabihin mo sa akin kung ano ang naramdaman mo ngayon lang. Tanong ni Yang Yiyo kay Duan Xingang. Sinabi ni Duan Xingang na may matagal na takot, pagkatapos na pumasok sa liwanag ng dugo, ang aking aura ng mga panuntunan ay agad na nawasak. Nakita ito ng lahat. Ang pangunahing punto ay ang kapangyarihan ng dugo sa loob ng liwanag ng dugo. Ito ay napakadomin at may malakas na agresibong katangian. Ito ay kumakalat ng napakabilis at walang oras upang mag-react. Sa ilalim ng pagsalakay ng kapangyarihang ito ng dugo, hindi lamang ang katawan ang nabubulok, kundi pati na rin ang namamanhid na kaluluwa. Ang nangingibabaw na kapangyarihan ng kaluluwa sa kalaunan ay magpapawala sa mga tao ng kanilang katwiran, at ang puot at paniniil ay napakabigat. Ngayon tila si Xuantong at ang iba pa ay nabura ng dugo, kaya't nawala ang kanilang orihinal na kalikasan at kamalayan at nawala ang kanilang sarili, kaya mayroon tayong ganitong eksenang nakikita natin ngayon. At nag-aaway sila. Sa palagay ko dapat may iba pang dahilan. Marahil sila ay kontrolado ng ilang puwersa. Bakit sa tingin mo? Tanong ni Yang Yiyo. Nag-isip si Duan Xingang at sinabing, kahit na ang dugo at kapangyarihan ng Qi na lumulusob sa katawan ay nangingibabaw, hindi ito sa punto na wala na talagang lakas ng paglaban. Lahat sila ay mga master ng antas ng Heavenly Dao Rule at may kakayahan na labanan ang dugo at kapangyarihan ng Qi. Pagkatapos na pumasok ang dugo at kapangyarihan ng Qi sa katawan, mawawalan sila ng kakayahang kumilos at magkaroon ng malaking lakas ng dugo, hanggat maaari silang muling gumalaw, hanggat may lakas sila ng dugo. At Qi kapangyarihan sa kanilang mga katawan. Ngunit sila ay nakikipaglaban sa isang santukan, na maaari lamang mga hulugan na sila ay apektado o kontrolado ng ilang puwersa. Kung tama ang hula ko, ito ay dapat na nauugnay sa malaking itlog ng dugo. Naisip ni Duan Xingang ang kanyang pagsusuri at tumingin kay Yang Yiyo. Tumanggo si Yang Yiyo at sinabing, natatakot akong tama ang hula mo. Pagkatapos magsalita, tumingin si Yang Yiyo sa iba at sinabing, ano sa palagay ninyo? Sumasang-ayon din ako sa hula ni Duan Xingang. Sagot ni Chunyang King Kong. Sinabi ni Granny San Fox, Young Master, ang pinakakagyat na bagay ay hilahin si Xuantong at ang iba papalabas ng Bloodlight, upang sila ay maligtas. Nagpatuloy si Medusa, ngunit sa loob ng 1,000 metrong liwanag ng dugo na ito,
kung tatango tayo dito, maaapektuhan tayo ng enerhiya ng dugo. Madali itong pumasok, ngunit mahirap iligtas ang mga tao. Huminto si Medusa at nagpatuloy, ngunit mula sa sitwasyon ng pag-atake ni Chunyang King Kong ngayon, bagamat ang liwanag ng dugo ay nangingibabaw, ito ay isang puwersa ng yin, at ang purong puwersa ng yang ay maaaring magkatugma at makapagpigil sa isa't isa. Kung gusto mong pumasok sa liwanag ng dugo nang hindi naapektuhan nito, dapat mong gamitin ang purong puwersa ng yang upang labanan ito. Guro, handa akong pumasok at subukan. Mabilis na ipinahayag ni Chunyang King Kong ang kanyang saloobin. Handa akong sumama. Mabilis ding nagsalita si Jin King Kong. Sa tingin ko ang mag-asawa ay hindi mapaghihiwalay at hindi kailanman maghihiwalay. Tuwang-tuwa si Yang Yianrang nang marinig ang sinabi ng iilang tao. Sinabi nilang lahat ang punto at nakahanap ng solusyon. Ngunit alam niya na kahit ang purong yang kapangyarihan ng purong yang King Kong ay hindi siya kayang suportahan para makalapit kay Zuantong at sa iba pa. Nakita na rin niya ang pag-atake ng purong yang King Kong noon. Ang purong yang kapangyarihan ay umiinit sa ilalim ng liwanag ng dugo, at ito ay hindi maganda sa pakiramdam. Baka kailangan niyang lumapit. Ngunit ito rin ay isang paraan. May plano na siya sa isip niya. Sa pagtingin sa mag-asawang Yin Yang King Kong, sinabi ni Yang Yiu, natatakot ako na ang iyong kapangyarihan ay hindi maabot ang layo na 1,000 metro, ngunit maaari kang sumulong ng 500 metro sa iyong pinagsamang lakas. Paano ito? Papasok ako at hahanap ng paraan para mapaalis si Zuantong at ang iba pa, pero tansya ko, hindi sila maaaring ipadala sa malayo. Susuportahan mo sila sa labas, kasama si Chunyang na nangunguna sa paggamit ng Pure Yang Power, at ang iba ay tutulong sa kanya at hahanap ng paraan para makahakbang sa 500 meter range. Magpapadala ako ng mga tao sa 500 meter area, at pagkatapos ay maaari mong gamitin ang iyong mana para suportahan si Zuantong at ang iba pa para ipadala ang 1,000 meter blood light. Ang mana ng 5 sa inyo ay pagsasama-samahin upang suportahan ang 500 metro. Dapat ay sapat na upang iset up ang 5 elemento ng pagbuo, na may purong yang kapangyarihan ng purong yang King Kong na nangunguna, at ang mana ay magkakaroon ng hugis, at ito ay sapat na upang suportahan ang 500 metro. Naisip ng 5 tao na ito ay isang magandang ideya. Ang pinagsamang kapangyarihan ng 5 tao ay sapat na upang mapalawig ang 500 metro. Ngunit sinabi ni Yang Yian na gusto niyang makapasok sa lupain ng itlog ng dugo, na lubhang mapanganib. Si Medusa ay bihirang magsalita, ngunit sa oras na ito ay sinabi niya, pupunta ako. Ang aking kaliskis ay may defensive power. Maaari ko itong subukan. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, huwag kang mag-alala. Dahil sinabi ko iyon, mayroon akong tiyak na antas ng kumpiyansa. Naayos na ito. Kailangan mo lang bumuo ng isang porma sayon upang suportahan ako. Alam niyang nag-aalala si Medusa sa kanya kaya naman uminit ang pakiramdam niya, pero naiintindihan niya rin na kahit gaano pa kalakas ang katawan ni Medusa, hindi nito mapipigilan ang pagpasok ng dugo sa liwanag ng dugo. Ang rule aura ni Duan Xingang ay maaaring agad na masira, at natural na hindi mapigilan ng ibang puwersa ang kapangyarihan ng liwanag ng dugo. Nang makitang sinabi ni Yang Yian, tumanggaw lang siya at tinanggap ang utos. Ngunit pumasok si Yang Yian sa liwanag ng dugo. Ang dahilan kung bakit siya nang ahas ay dahil sa binhi ng Chen Kun Dao at sa 10 malalaking puno ng Dao na makapagpapadalisay ng kapangyarihan ng dugo. Kahit na humakbang siya dito at bumagal ang kanyang bilis ng pagpino, hindi siya natakot. Kabanata 2,985 Magnanga ang iyong mga ngipin at humawak ng 500 metro. Humakbang si Yang Yian sa 1,000 metrong ilaw ng dugo, at ang kanyang buong katawan ay agad na natatakpan ng ilaw ng dugo. Malinaw niyang naramdaman na ang enerhiya ng dugo ay agad na sumalakay sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, handa siya sa pag-iisip. Sa ilalim ng operasyon ni Chen Kun Dao Shanggang, ang 10 malalaking puno ng Dao ng Divine Core na Dao Shang ay kumislap at patuloy na hinihigop at dinadalisay ang enerhiya ng dugo na pumasok sa kanyang katawan. Sayang naman, sobrang hina, kung hindi, baka magkaroon ako ng breakthrough. Lumakad si Yang Yian at sinabi sa sarili. Ang nangingibabaw na enerhiya ng dugo, pagkatapos na makapasok sa kanyang katawan, ay naging mga sustansya na nagpalusog sa 10 malalaking puno ng Dao, ngunit pagkatapos ng pagpino at pagsipsip, ang enerhiya ay napakahina. Ngunit ito ay mas mahusay na magkaroon nito kaysa sa wala, at siya ay nasa liwanag ng dugo na hindi makapasok ng iba. Ang kahusayan ng Chen Kun Dao Shanggang ay ganap na ipinakita sa isang malupit na kapaligiran. Dahil dito, alam ni Yang Yian na hindi mali ang kanyang pinili at pagpupersage. Dahil pinagbuti at binago niya ang Chen Kun Creation Gang sa Chen Kun Dao Shanggang, hindi niya alam kung ano ang magiging hitsura kung ipagpapatuloy niya ang diskarteng ito. Lagi siyang hindi sigurado. Ngunit kasama ang paraan, sa kabutihang palad, walang problema sa pagsasanay ng pamamaraan. Sa halip, mas pinatunayan nito na ang pamamaraan na ito ay espesyal at palaging isang pagpapala sa kanya. Kaya't sa wakas ay gumaan ang loob ni Yang Yian. Siya naglakad ng paisa-isa, mula sa unang hakbang hanggang 100 metro at pagkatapos ay 500 metro, nang hindi nakakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng liwanag ng dugo na pumasok sa kanyang katawan ay hinihigop ng banal na ubod ng Dao Seed, at pagkatapos ay pinino ng 10 malalaking puno ng Dao at naging enerhiya ng paglago.
Walang problema. Nagliwanag ang dugo sa kanyang katawan, at ang kapangyarihan ng dugo ay pumasok sa kanyang katawan, ngunit wala itong epekto sa kanya. Naging matapang si Yang Yian. Sa lalong madaling panahon ay malapit na siya sa 100 metro na hanay ng malaking itlog ng dugo. Ang magulong labanan sa pagitan ni Zuan Tung at ng iba pa ay nasa loob ng 100 metro sa ibaba ng Blood Egg. Ang dapat gawin ni Yang Yian ngayon ay ipadala si Zuan Tung at ang iba pa palabas sa 1,000 meter range ng Bloodlight, para hindi na sila maapektuhan. Sa sandaling ito, iniisip pa rin niya sa kanyang puso na sa tulong ng Divine Core Dao Seed at ng 10 malalaking puno ng Dao, hindi niya kailangan na kunin siya ni Duan Xingang at ng iba pa. Dahil hindi siya naapektuhan, maaari niyang ilabas si Zuan Tung at ang iba pa. Maganda ang ideya, ngunit. Pagkatapos humakbang si Yang Yiyo sa loob ng 100 metro mula sa itlog ng dugo, nalaman niyang masyado siyang optimistiko. Ang liwanag ng dugo o ang masamang katangian ng malaking itlog ng dugo ay malayo sa kanyang inaasahan. Boss! Nang humakbang si Yang Yiyo sa 100 metrong lugar, narinig niya ang isang nanginginig na tunog sa hindi nakikita. Ang buong mundo ay tila naglalabas ng 5 elementong puwersa sa sandaling ito, na may nanginginig na tunog. Biglang nagbago ang mukha ni Yang Yiyo sa sandaling ito. Tumangala siya at nakitang may mga inscription na kumikislap sa dugong itlog na nakasabit ng 30 metro sa ibabaw ng lupa. Sa bawat oras na ito ay kumikislap, may mga alon ng hindi nakikitang daloy ng hangin at paghiging. Ito ay napakahina ngunit dumiretso sa puso, o direktang nakakaapekto sa kaluluwa. Ang kanyang ulo ay namamaga at masakit, na parabang tinutusok ng hindi mabilang na mga karayom. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na mapaiyak sa sakit. Mabilis na hinimok ang kanyang kaluluwa na lumaban. Ang mga alon ng daloy ng hangin, tulad ng mga sound wave, ay dumiretso sa kanyang dagat ng kamalayan at naapektuhan ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos buhayin ang kaluluwa, ang gininto ang liwanag ng kaluluwa ay bumangon. Ang kanyang kaluluwa ay naging mas malakas mula noong na-absorb nito ang Blood Soul Ginseng at ang Hedgehog Tree Soul noong nakaraan, nakatumbas ng isang ebolusyon. Matapos ma-activate ang kaluluwa, ipinakita ang epekto. Naibsan agad ang sakit. Ngunit ito ay umiiral pa rin, ngunit ito ay matitiis. Hindi man lang ito nakaapekto sa kanyang kilos at pag-iisip. Ngayon lang niya naramdaman na gulong-gulo na ang buong katawan niya at malabo na ang malay niya. Tiningnan niya ang malaking dugong itlog na lumulutang sa hangin at gusto niyang tumalon at basagin ito para makita kung ano ang nasa loob. Napakasama nito na kaya niyang labanan ang kapangyarihan ng dugo at chi, ngunit maaari pa rin siyang maglunsad ng isang pag-atake na nakakaapekto sa kamalayan ng kaluluwa, at ang saklaw ay napakalawak. Si Yang Yiyo ay walang oras na mag-isip tungkol dito, at naging isang banal na liwanag at dumiretso sa Xuantong at iba pa. Sa kasalukuyan, ang pagpapadala kay Xuantong at iba pa sa labas ng Bloodlight Range ng Blood Egg ay ang pinakamahalagang bagay. Tungkol naman sa Blood Egg na ito, determinado siyang durugan ito matapos ilabas si Xuantong at ang iba pa. Bumangon ka. Si Yang Yiyo ay nakatayo sa gitna ng Xuantong at ang iba pa, umungal, iwinagayway ang kanyang mga kamay, at ang makapangyarihang banal na kapangyarihan ay kumalat, nagiging mga lubod ng banal na kapangyarihan, na lumiligid sa lahat. Sa isang iglap, higit sa 20 katao sa bukid, kabilang ang mga tao mula sa Renhuang Island at Shennong, ang lahat ay ikinulong niya. May orihinal na mahigit 30 katao, ngunit nakita ni Yang Yiyo na 7 o 8 sa kanila ang bumagsak sa lupa at nasawi. Ang mga taong ito ay lahat ay may pulang mata at nawalan ng malay, halatang apektado ang kanilang kaluluwa. Karamihan sa kanila ay may mga sugat sa kanilang mga katawan, at ang kanilang mga mukha ay napakaputla, na tila dulot ng labis na pagdurugo. Umaagos pa rin ang dugo sa kanilang mga katawan, ngunit pagkalabas nito sa sugat, lumipad ito hanggang sa patak ng langit, at lahat ay hinihigop ng dugong itlog sa langit. Ang masama at kakaibang itlog ng dugo ay sumipsip ng dugo. Sa pagtingin sa mga taong nahuhulog sa lupa, sinulyapan sila ni Yang Yiyo at nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, walang mga tao mula sa kanyang Yunmen Divine Realm sa mga patay, ngunit mga tao mula sa Renhuang Island at Shennong. Hayaan ang patay tawista na bubuhay, hindi ang kawawang daost. Itinaas ni Yang Yiyo ang mahigit 20 tao na may banal na kapangyarihan at lumabas. Ang dugong itlog sa kanyang ulo ay nagbigay sa kanya ng isang napakasamang pakiramdam, at siya ay medyo natakot. Hindi ko talaga alam kung ano ang nasa loob. Hindi lamang nilalamon ng liwanag ng dugo na inilalabas nito ang banal na kapangyarihan, maaari rin itong maglabas ng mga hindi nakikitang alon upang salakayin ang kaluluwa. Sumisipsip pa ito ng dugo. Hindi na siya naglakas loob na manatili pa, at inilabas muna ang lahat. Boss! Pagkaalis pa lang niya ay narinig na naman niya ang hagong. Sa oras na ito, nakaramdam ng takot si Yang Yiyo at bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nang tumunog ang nanginginig na tunog, naramdaman na lamang ni Yang Yiyo ang isang daloy ng hangin na paparating sa kanya, at muli ay dumiretso sa dagat ng mga Diyos, inaatake ang kaluluwa. Bagamat inihanda niya ang paghihimok sa kanyang kaluluwa, ramdam pa rin niya ang matinding sakit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umungal, at muling naglakad palayo.
Kailangan niyang gamitin ang divine power ng kanyang buong katawan para pamunuan ang higit sa 20 tao, at kailangan niyang gamitin ang divine core na mga buto ng Dao upang hayaan ang 10 malalaking puno ng Dao na pinuhin ang liwanag ng dugo na patuloy na lumusab sa kanyang katawan. Kinailangan din niyang gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan para kaladkarin si Xuantong at ang iba pa, at kailangan niyang patuloy na hikayatin ang kanyang kaluluwa na labanan ang hindi nakikitang daloy ng hangin na umatake sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Yang Yiyo na napakahirap para sa kanya. Ngunit walang paraan, kinailangan niyang magnganga at magtiyaga. Ang lahat ng iba ay okay na upang harapin, ngunit nang tumunog ang nanginginig na tunog, ang hindi nakikitang daloy ng hangin mula sa hangin ay dumiretso sa kanyang kaluluwa, na nagparamdam sa kanya ng sakit. Bagamat kayang lumaban ang kaluluwa, parang hinihipan pa rin ito ng matinik na simoy ng hangin. Sobrang hindi komportable. Gaano man ito kahirap, ang mga ngipin lang ni Yang Yiyo ay nakanganga at sumugod. Hindi na siya maaaring mawala ng higit pang mga tao, at ang Renhuang Island at Shenong Clan ay may koneksyon sa isang panig at mga kaalyado sa kabilang panig, kaya't hindi siya maaaring tumayo at panoorin silang mamatay. Hindi nagtagal ay sumugod si Yang Yiyan mula sa 100-meter range ng Blood Egg. Akala ni Yang Yiyan ay makakahinga siya ng maluwag sa oras na ito, tama ba? Nang dumating siya ngayon, nagsimula ang pag-atake sa Yuanshen sa loob ng 100 metro. Ngayong wala na siya sa 100-meter range ng Blood Egg, naisip niyang matatapos na ang pag-atake ng Yuanshen sa kanyang puso. Ngunit hindi niya inaasahan na muli siyang nagkamali. Buzz buzz buzz. Sa susunod na sandali, isang mas marahas na pagyanig ang narinig. Halos sunod-sunod na kaway. Damn it! Sumigaw at nagmura si Yang Yiyan. Itinulak niya ang Yuanshen sa sukdulan. Ngunit ang sakit ay talagang nakamamatay. Halos mawala ang kanyang banal na kapangyarihan at iniwan si Xuantong at iba pa. Sa likod, nanginginig din ang katawan ni Zenren, sobrang hina, at muntik na siyang mahulog sa lupa. Sa oras na ito, may pagpipilian din si Tay, iyon ay, isuko si Xuantong at ang iba pa at mabilis na makaalis. Pero hindi niya kaya. Si Xuantong at ang iba ay pawang nasugatan. Kung talagang iniwan niya sila, ang kanilang dugo ay sisipsipin ng mga itlog ng dugo at sila ay mamamatay. Hindi. Muling naglakad si Yang Yiyo habang umuungal at nagmumura. Kailangan lang maabot ang layo na 500 metro bago kunin ni Duan Xingang at ng iba pa si Xuantong at ang iba pa. Magiging magaan ang loob niya noon. Lumakad pa rin ng 100 metro, at may 400 metro pa na lalakarin. Kinailangan niyang kumapit. Diyos! Guro! Young Master! Narinig at nakita ng 5 taga-Medusa sa di kalayuan ang mga sigaw at nahihiyang hitsura ni Yang Yiyo, at malapit nang sumugod sa liwanag ng dugo. Ang eksenang ito ay nagpalundag muli sa puso ni Yang Yiyo, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sumigaw, huwag kang pumasok, maging handa sa pagtanggap. May mga pag-atake laban sa Yuanshen. Alam ni Yang Yiyo sa kanyang puso na kapag pumasok si Duan Xingang at ang iba pa, tiyak na matatapos sila. Kaya niyang tiisin, hindi pa banggitin si Duan Xingang at ang iba pa. Dapat niyang tiisin ang sakit. Buzz! Kaway-kaway, sunod-sunod na hindi nakikitang pag-atake, ay patuloy na umaatake sa kanyang Yuanshen. Nadama ni Yang Yiyan na ang 400 metrong distansya ay kasing hirap ng paglalakad sa dagat ng apoy at mga espada. Gayunpaman, hindi siya handang talikuran si Xuantong at ang iba pa, at nagpatuloy na sumulong ng may mga ngipin. Natitiyak na niya ngayon na tiyak na mayroong masamang tao sa loob ng masamang itlog na iyon. Kung hindi, hindi niya siya sasalakayin ng partikular. Habang inaakay niya si Xuantong at ang iba papalayo, at habang papalayo sila sa dugong itlog, pabilis ng pabilis ang hagong, na para bang siya ay nababalisa. Para itong halimaw na nag-aagaw ng pagkain sa bibig at nagagalit. 200 metro, 300 metro. Ang huling 20 o 30 metro lamang ang natitira, na nasa hanay na 500 metro. Sa hanay na ito, kung walang makatuwirang gumamit ng banal na kapangyarihan sa ilalim ng pagbuo ni Duan Xingang at iba pa, si Xuantong at ang iba pa ay dapat na mas ando. Magiging relax siya sa oras na iyon. Ngunit sa loob lamang ng ilang dosenang metro, naramdaman niya na ang bawat hakbang niya ay kasing bigat ng bundok na may 10,000 kilo sa kanyang mga binti. Hindi niya alam kung ilang beses na niyang tiniis ang mga pag-atake ng kanyang kaluluwa. Sa huli, ang malakas na paghahangad ang sumuporta sa kanya. Ang kanyang kaluluwa ay itinulak sa limitasyon, patuloy na lumalaban sa hindi nakikitang daloy ng hangin na sumugod sa kanyang dagat ng kaluluwa. Sa wakas, nakarating siya sa 500 metro. Guro, ipaubaya mo na sa amin, Duan Xingang. At sumigaw ang 5 pang matagal ng pinaghandaan. Ang 5 tao ay bumuo ng isang pormasayon at nagsanib puwersa, sa pangunguna ni Chunyang King Kong, at bumuo ng isang malaking lambat upang harapin si Yang Yiyo. Ang higanteng lambat ay kumikinang na may banal na kapangyarihan, ngunit sa ilalim ng ningning ng dugo, ito ay gumawa ng mainit na tunog, na halatang kinakalawang ng kapangyarihan ng dugo. Gayunpaman, ang pinagsamang lakas ni Duan Xingang at ng iba pang 5 tao ay hindi dapat maliitin, at ang pagguho ng dugo ay limitado. Nakita ni Yang Yiyan na sa wakas ay kumapit na siya. Bigla niyang itinapon si Xuantong at ang iba pa sa malaking lambat. Kabanata 2986 na nais niyang basagin ito.
Sa pinagsamang pagsisikap ng limang Chunyang King Kong, si Xuantong at ang iba pa ay sa wakas ay nabalot sa malaking lambat, at nahugot mula sa hanay ng bloodlight na 1,000 metro, sa wakas ay nakaalis sa panganib. Nakahinga ng maluwag si Yang Yiu sa sandaling ito. Nang wala ang pasanin ni Xuantong at ng iba pa, gumaan ang pakiramdam niya bigla. Sa oras na ito, nagpatuloy ang pag-atake sa Yuanshen. Pero buti na lang, nakalaban niya. Kinakagat niya ang kanyang mga ngipin, hinimok niya ang mga pakpak ng Fengyan sa likod niya at lumipad palabas na may kasamang whoosh. Sa isang iglap, wala na siya sa saklaw ng ilaw ng dugo. Ang pag-atake sa Yuanshen ay agad na nawala. Ngayon ay mapapatunayan na ang impluensya ng itlog ng dugo ay nasa saklaw ng 1,000 metro. Hanggat wala ka sa bilog na ito, hindi ka aatakihin. Diyos! Guro! Young Master! Sa sandaling lumabas si Yang Yiu, pinalibutan siya ni Duan Xingang at ng iba pa, bawat isa ay may pag-aalala. Sa totoo lang, sobrang nahihiya si Yang Yiu sa sandaling iyon, ngunit sa mga mata ni Duan Xingang, nagniningning siya. Dahil nasaksihan nilang lahat kung paano nagngangalit sina Yang Yian at Xuantong at iba pa at nagpumilit. Noong 500 metro na ang layo nila, halatang may naapektuhan si Yang Yian. Alam ng 5 tao na maaaring piliin ni Yang Yian na isuko si Xuantong at ang iba pa sa oras na iyon. Ngunit hindi siya sumuko, bagkus ay kinagat ang kanyang mga ngipin at dinala si Xuantong at iba pa sa 500 metro bago na iligtas. Sinabi ni Yang Yian na hindi niya madaling isuko ang sinuman, at talagang tinupad niya ang kanyang salita. Sa ganitong paraan, nag-iwan siya ng impresyon ng pagiging mapagkakatiwalaan at mapagkakatiwalaan sa puso ni Duan Xingang at ng iba pa. Okay lang, kailangan kong gumaling, pumunta ka para tulungan si Xuantong at ang iba pa na gumaling. Pinagpapawisan ang noo ni Yang Yian, at nanghina siya ng magsalita. Napagod talaga siya. Sa pagharap sa pag-aalala ni Duan Xingang at ng iba pa, sinabi niyang ayos lang siya at hiniling sa kanila na tumulong sa pagliligtas kay Xuantong at sa iba pa. Bagamat nailigtas si Xuantong at ang iba pa mula sa saklaw ng impluensya ng itlog ng dugo, ang puwersa ng liwanag ng dugo ay sumalakay kay Xuantong at iba pa, na may malaking epekto at nangangailangan ng panlabas na puwersa upang makabawi. Matapos ang mga salita ay bumagsak, si Yang Yian ay wala ng oras para magsalita pa, at siya ay naupo ng naka-cross-legged sa lugar at nagsimulang gumaling. Nakita ito ni Duan Xingang at ng iba pang 5 at hindi na nagsalita. Sinimulan nilang iligtas si Xuantong at ang iba pa. Si Yang Yiu ay napagod at kailangan ng maayos na paggaling. Ang pangunahing dahilan ng kanyang pagkahapo ay ang kanyang kaluluwa ay naubos. Hindi mabilang na beses siyang inatake ng mga alon ng hangin. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na paghahangad at pagbabago ng kanyang kaluluwa, ito ay nakakalat ng iba. Nagsimula siyang magsanay ng mga pagsasanay upang maibalik ang kaguluhan sa loob at labas ng kanyang katawan. Si Yang Yiu ay pumasok sa isang malalim na estado ng pagmumuni-muni. Sa kabutihang palad, walang malubhang pinsala, at maaari siyang gumaling sa paglipas ng panahon. Para sa mga Diyos, ang pinakamaliit na bagay ay oras. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1 taon. Sa taong ito, sa wakas ay tinulungan ni Duan Xingang at ng iba pa si Xuantong at ang iba pa na alisin ang kapangyarihan ng dugo sa kanilang mga katawan. Hinayla sila pabalik mula sa mga pintuan ng impyerno. Pagkatapos magising, si Xuantong at ang iba pa ay gumugol ng 1 pang oras ng 2 tao para makabawi sa kanilang pinakamataas. Sa katunayan, ang kanilang dugo ay hinihigop ng mga itlog ng dugo kapag sila ay lumaban at damyugo. Matapos makabawi ang lahat, napagtanto nila na si Yang Yian ang desperadong nagligtas sa kanila. Hindi na kailangang sabihin, si Xuantong at ang iba ay orihinal na mga subordinate ni Yang Yian, ngunit iningatan nila ang damdaming ito sa kanilang mga puso. Gayunpaman, alam ni na Shen Nung Yuming at Tianshu ng Renhuang Island na ito ay isang biyaya na Nagel iligtas buhay, isang malaking pabor, at magiging pabor din ito mula sa buong Shen Nung clan at Renhuang Island. Dahil iniligtas ni Yang Yian ang lahat. Ang mga tao ng kanilang 2 pamilya ay orihinal na nagkalat sa pamamagitan ng Blood Beast Tide, at marami ang namatay sa ilalim ng dugong itlog. Ngayon ang mga natitira ay pawang mga elite ng bawat pamilya. Ang bawat isa sa kanila ay isang mahalagang figure sa kanilang sariling puwersa, kaya hindi kalabisan na sabihin na ang buong puwersa sa likod nila ay may utang na loob kay Yang Yian. Gusto kong pasalamatan si Yang Yian, pero nakakalungkot na nasa meditation pa rin si Yang Yian. Kaya pinalibutan ng lahat si Yang Yian, naghihintay na magising si Yang Yian mula sa pagmumuni-muni. 3 taon na ang lumipas, at si Yang Yian ay nasa meditasyon pa rin. 2 taon pa ang lumipas. Sa ika-5 taon, hindi nagising si Yang Yian mula sa pagmumuni-muni, ngunit ang ibang puwersa ay dumating sa lupain ng itlog ng dugo. Halimbawa, ang 5 pangunahing puwersa ng 5 elementong pamilya ng Celestial Clan, ang Ancient Witch Clan, ang Chiyu Clan, at ang natitirang 3 panlabas na puwersa, ang Bright Heavens, ang Dusk Abyss, at ang Demon God Realm ay narito lahat. Gayunpaman, sa mga puwersang pumasok sa God's Realm, 3 ang na-wipe out ni Yang Yiu. Wala na ang 33 langit na palasyo ng Celestial Clan, wala na ang Ghost Realm, at wala na ang Ninely Clan. Lahat sila ay mga kaaway ni Yang Yiu. Ngayon ang mga pangunahing puwersa ay nagtipon muli. Gayunpaman, may isa pang puwersa mula sa Emperor Island.
Walang duda na ang ibang puwersa ay naakit din ng itlog ng dugo. Isa-isang lumitaw ang mga puwersa mula sa buong paligid, lahat na nakapalibot sa paligid ng liwanag ng dugo. Ang bawat pamilya ay nasa malayo, at walang lumalapit sa isa't isa. Sa ganoong lugar, lahat ay nag-iingat sa isa't isa. Ang mga nahuling dumating na ito ay mukhang hindi gaanong kakaunti ang mga tao. Si Yang Yiyu lang ang namuno sa Yunmen Divine Realm at si Shenlong Yuming ang nanguna sa Shenlong Clan. Siyempre, pagkatapos silang iligtas ni Xuantong at ng iba pa, ang bilang ng mga tao sa Yunmen Divine Realm ay hindi gaanong kaunti. Maliban sa pagkamatay ni Shi Gandang, Qianhe at Xuantian Monkey sa simula, mayroon lamang isang mas kaunting Xionghuan sa Yunmen Divine Realm, at lahat ng iba pa ay natipon. Si Xionghuan ay natural na nakakalat sa pamamagitan ng Blood Beast Tide. Ang pinakamasama talaga ay ang Shenlong Clan na pinamumunuan ni Shenlong Yuming. Bilang karagdagan sa mga tauhan na ikinalat ng Blood Beast Tide, ilan pa ang namatay sa liwanag ng dugo. Ngayon ay 6 na tao na lang ang natitira sa paligid ni Shenlong Yuming at sa kanyang sarili. Ang sitwasyon sa paligid ng Tianshu ng Renhuang Island ay bahagyang mas mabuti, na may 8 tao ang natitira. Dahil dito, ang pagdating ng mga puwersang ito ay medyo kinabahan si Xuantong at ang iba pa. Gayunpaman, nandoon si Yang Yiyu, kaya hindi siya natatakot na magkagulo ang kanilang pamilya. Maliban sa 33 Heavens Palace at iba pang puwersa na hindi natalo ni Yang Yiyu, ang Yunmen Divine Realm ay walang direktang salungatan sa ibang puwersa. At ang kasalukuyang sitwasyon ay pagkatapos na mailigtas ni Yang Yiyu ang mga tao mula sa Renhuang Island at Shenlong Clan, pansamantalang iisa ang 3 pamilya. Ang sinumang mag-udyok sa kanila ay dapat isaalang-alang ang mga kahihinatnan. Siyempre, ang mga puwersang ito ay dumating dito, malinaw naman para sa itlog ng dugo, at maaaring hindi sila magdulot ng gulo. Ang itlog ng dugo ay masama at kakaiba. Pero ngayon parang may kakaiba talaga. Kung hindi, ang ibang puwersa ay hindi pupunta dito. Si Xuantong at iba pa ay naghihintay pa rin kay Yang Yiyu na matapos ang kanyang pagsasanay bago gumawa ng desisyon. Ngunit babantayan din nila ang iba pang puwersa at ang itlog ng dugo sa bukid. Pagkarating ng iba pang puwersa, walang nagsalita, at ang bawat pamilya ay nakatayo sa loob ng 1,000 metrong saklaw ng ilaw ng dugo at hindi humakbang sa liwanag ng dugo. Malamig na bamantong hininga si Xuantong at sinabing, ang mga taong ito ay tuso. Kung ikukumpara sa ating kahihiyan, nagtago sila sa labas at nakita ito, kung hindi ay nakapasok na sila sa bloodlight ngayon. Shenlong. Malungkot na sabi ni Yuming, sa palagay ko ay may matatalinong tao sa mga puwersang ito. Natatakot ako na alam ng isa o ilang pamilya ang pinagmulan ng itlog ng dugo. Ngayon ay nakatayo na sila, at tila naghihintay sila ng ilang pagbabago. Dapat din tayong maging handa, upang hindi magkaroon ng anumang biglaang sitwasyon na mahirap harapin. Tumango si Xuantong at sinabi, siyempre, hihintayin ko ang aking Diyos na magising. Nang nag-uusap ang dalawa, bigla nilang nakita ang banal na liwanag kay Yang Yiyu. Kasabay nito, isang malakas na divine soul aura ang nagmula kay Yang Yiyu. Gising na ang Diyos, masaya ang mukha ni Xuantong, at naglakad siya patungo kay Yang Yiyu. Diyos. Guro. Pinalibutan ng lahat si Yang Yiyu. Binuksan ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata sa sandaling ito, at ang kanyang buong katawan ay pinigilan. Tumayo siya at ngumiti at sinabing, okay na ba ang lahat? Tumingin siya kina Xuantong, Shenlong Yuming at iba pa. Salamat sa pagliligtas ng Diyos, maayos na kaming lahat. Sagot ni Xuantong. Sa oras na ito, si Shenlong Yuming at ilang tribesman ay lumapit kay Yang Yiyu at nagpasalamat sa pagliligtas ng kanilang buhay. Tinanggap ito ni Yang Yiyu ng mahinahon. Pagkatapos, si Tianshu ng Human Emperor Island ay lumapit kasama ang mga tao, naghawak ng mga kamay at yumuko, na nagsasabing, ang biyaya ng pagliligtas sa ating buhay ng Diyos Yang, hindi namin ito malilimutan. Para kay Tianshu, isang malakas na tao sa ilalim ng upuan ng Human Emperor Foxy, nakilala siya ni Yang Yiyu sa pangalawang pagkakataon. Ngumiti siya at sinabi, ito ay isang bagay lamang ng kaginhawaan. Kamang dawis Tianshu, huwag mo itong isapuso. Bagamat sinabi niya, tinanggap pa rin ni Yang Yiyu ang kanilang mga pagbati. Sa katunayan, kung hindi siya naroroon sa pagkakataong ito, ang mga taong ito ay sinipsip na tuyo ng itlog ng dugo at namatay. Pagkatapos ng magalang na mga salita, kumislap ang mga mata ni Yang Yiyu, at nakita rin niya ang pagkakaroon ng iba pang puwersa. Sa wakas, nahulog ang kanyang mga mata sa dugong itlog na lumulutang sa hangin. Mukhang sikat na ang blood egg na ito. Pagkatapos ng pagmumuni-muni na ito, kahit na hindi niya nalampasan ang kanyang paglilinang, nakakuha siya ng ilang mga insight sa kanyang kaluluwa. Halimbawa, mayroon siyang plano na harapin ang epekto ng daloy ng hangin na dulot ng itlog ng dugo noon. Kaya, talagang gusto niyang tingnan muli ang napakalaking itlog ng dugo na nakabitin sa hangin, o sa halip, gusto niya itong basagin. Sariwa pa sa kanyang alaala ang sakit noon. Kabanata 2987 Half-God Half-Share. Guro, dumating na ang ibang puwersa dito. Natatakot akong nandito silang lahat para sa itlog ng dugo. Hindi namin alam kung saan nanggaling ang itlog ng dugo. Natatakot akong may nakakaalam sa mga puwersang ito. Gusto mo bang magtanong sa isang tao tungkol sa sitwasyon?
Matapos sabihin ang lahat ng dapat niyang sabihin, lumapit si Duan Xingang at sinabi kay Yang Yiyo ang tungkol sa pagdating ng iba pang puwersa. Nakikinig sa mga salita ni Duan Xingang, sumulyap si Yang Yiyo sa mga pangunahing puwersang nakapalibot sa liwanag ng dugo 1,000 metro ang layo, at pagkatapos ay tumingin kina Shen Nongyuming at Tianshu. Sa wakas, tumingin siya kay Shen Nongyuming at sinabing, kasamang the West Yuming, nakapunta ka na sa realm of the gods. Alam mo ba ang pinagmulan ng dugong itlog na ito? Mapait na ngumiti si Shen Nongyuming at sinabing, Kuya yun, kung alam ko lang, hindi tayo maaposes. Dati, tinamaan tayo ng Blood Beast Tide at tuluyang nakapasok sa ilalim ng napakalaking cenote na ito. Sino ang nakakaalam na pagkababa natin, nakita natin ang dugong itlog na nakabitin sa hangin. Walang dugong ilaw sa oras na iyon. Kaya't lumakad kami hanggang sa ilalim ng itlog ng dugo, at pagkatapos, nang mahawakan namin ang itlog ng dugo, ang liwanag ng dugo ay kumikinang sa loob ng 1,000 metro, at lahat kami ay sinapian. Unti-unting nawala ang kamalayan ng kaluluwa. Kung hindi ka dumating para iligtas kami, natatakot ako na matagal na kaming bumagsak. Napakasama talaga ng dugong itlog na iyon. Sa aking palagay, mas mabuti na iwasan natin ang pagiging kontaminado. Ang paghahanap ng paraan para makaalis dito ay ang tamang paraan. Kinabahan si Shen Nongyuming. Walang sinabi si Yang Yiyo. Inaasahan niya ang paliwanag ni Shen Nongyuming. Gayunpaman, saglit na nag-alinlangan si Tianshu, ngunit humakbang siya pasulong at sinabi kay Yang Yiyan, Ako, Panginoon Yang, ay narinig ko si Lord Renhuang na nagsalita tungkol sa isang pangyayari, na maaaring may kaugnayan sa itlog ng dugo na ito. Oh, mangyaring maliwanagan ako, kapwa Daos Tianshu. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyan at tumingin siya kay Tianshu. Sa katunayan, nakita niyang kumikislap ang mga mata ni Tianshu nang tanungin niya si Shen Nongyuming tungkol sa pinagmulan ng itlog ng dugo. Sa huli, nagsalita pa rin si Tianshu, na naging dahilan para magkaroon ng magandang pakiramdam si Yang Yiyan sa kanya. Sinabi ni Tianshu pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, maraming beses nang nakapunta ang My Lord Human Emperor sa God's Domain. Binanggit niya itong muli. Sinabi niya na sa isang Tiankeng sa Sherifield, ang langit at lupa ay nagsilang ng isang itlog ng dugo. Maaaring ito ay isang malaking takot, o maaaring ito ay isang magandang pagkakataon. Ang orihinal na intensyon ng Panginoong Human Emperor ay upang hayaan tayong masangkot ang dugo, at ang mga taong iyon. Walang malaking swerte ay mamamatay kung hinawakan nila ito. Good Tianshu, alam mo na ito matagal na. Alam mong hindi namin sinabi sa iyo ng mas maaga, at inilapit mo kami sa itlog ng dugo. Kung hindi dahil sa fellow Daoist yun, patay tayong lahat. Ano ang iyong intensyon? Malamig na pinutol ni Shen Nongyuming si Tianshu nang marinig niya ito. Xuantong at tumingin din yung iba kay Tianshu. Sa katunayan, inaalala na hinabol nila ang mga tao mula sa Human Emperor Island upang maiwasan ang mga hayop na may dugo, na alam na sa halip ay inaatake sila ng mas maraming dugong hayop, at sa wakas ay pinilit nilang pumasok sa Tiankeng na ito ng mga hayop na may dugo. Sa oras na iyon, si Tianshu ang nagmungkahi na pumunta sa ilalim ng Tiankeng upang makita kung mayroon pang ibang paraan palabas. Matapos marating ang ilalim ng Tiankeng, nang makita ang itlog ng dugo, walang sinabi si Tianshu tungkol sa itlog ng dugo, ngunit ngayon ay sinabi niya na si Foxy, ang emperador ng sangkatauhan, ay nabanggit ang itlog ng dugo. Ipinapakita nito na alam ni Tianshu ang tungkol sa itlog ng dugo, ngunit hindi niya sinabi sa lahat. Sa ganitong paraan, ang tanong ni Shen Nongyuming tungkol sa kanyang mga intensyon ay hindi man lang nagkakamali kay Tianshu. Sa oras na ito, ang kanilang mga mata ay hindi mabait, nakatitig kay Tianshu at sa mga tao ng Renhuang Island. Kung hindi sila nagbigay ng makatwirang paliwanag, hindi matatapos ang usapin ngayon. Huminto si Yang Yiyo at sinabing, huwag kang mag-alala, makinig ka sa sinabi ni Tianshu. Naniniwala ako na hindi niya sinasadyang saktan ang lahat, kung hindi, mawawalan din sila ng buhay, tama. Nang ibuka ni Yang Yiyo ang kanyang bibig, si Shen Nongyuming at ang iba ay tumigil sa pag-uusap at hinintay na magpaliwanag si Tianshu. Naikuyom ni Tianshu ang kanyang mga kamao at tumingin kay Yang Yiyo nang may pasasalamat at sinabing, Salamat, Lord Yang, sa iyong tiwala. Pagkasabi niyan, tumingin siya kay Shen Nongyuming at sa iba pa na may mapait na ngiti at sinabing, Sinabi ko na noon na narinig ko lang ang tungkol sa itlog ng dugo mula sa aking Panginoong Human Emperor. Hindi pa namin ito nakita sa aming sarili. Tungkol sa pagdating sa Tiankeng na ito, sinabi ko na noon na nagkataon lamang. Noong sinusundan mo kami, tiyak na nakita mo ito. May ilan din kaming hinabol ng dugo, at pinaghiwalay ng tubig. Sa wakas, nakarating kami sa ilalim nitong Tiankeng at nakita ang dugong itlog. Nagkataon lang talaga. Kung tutuusin, kahit na sinabi ni Lord Human Emperor na may dugong itlog sa isang Tiankeng, hindi niya partikular na sinabi na ito ang Tiankeng. Ang langit at lupa ay sumusumpa na ako ay nagsinungaling kahit kaunti, at ako ay parurusahan ng langit. Ang panunumpa ay ginawa na, at sina Shen Nongyuming, Xuantong at ang iba pa ay hindi na nagsalita pa. Gayunpaman, pinag-isipan ito ni Shen Nongyuming at hindi naglakas loob na sabihin, kahit na totoo ang sinabi mo noon, bakit wala kang sinabi nang makita mo ang itlog ng dugo? Nahulaan mo ba noong panahong iyon na ang itlog ng dugo ay ang itlog ng dugo na binanggit ng Human Emperor?
Sa pagkakataong ito ay sinabi ni Tianshu na may pagka-guilty sa kanyang mukha. Sa katunayan, nang makita ko ang itlog ng dugo, nahulaan ko na maaaring ito ang itlog ng dugo na binanggit ng Human Emperor. Hindi ko sinabi sa iyo noong oras na iyon, at ito rin ay. Ito rin ay dahil talagang na-curious ako sa aking puso. Ano ang espesyal sa itlog ng dugo o itlog ng dugo na ito, kaya nagpaalala sa atin na mag-ingat ang tao. Noong una, gusto ko lang lumapit at tingnan at pagmasdan, pero huno na ang blood egg ay biglang naging duguan at mabalahibo, dahilan para magkagulo kaming lahat. Hindi ko inaasahan ito. Hindi sinabi ng Human Emperor na ang itlog ng dugo ay may ganoong pag-atake. Hindi naman talaga sinasadya kung magtago ng kahit ano, kunwari hindi ko alam na napakasama pala ng itlog ng dugo. You old bastard. Nagmumura pa rin si Shen Nung Yuming. Ngunit siya ay pinutol ni Yang Yio, Brother Yuming, naniniwala ako sa fellow Tianshu. Tumigil na tayo dito. Wala nang saysay na ituloy ang mga bagay na ito ngayon. Hindi maibigay ni Shen Nung Yuming kay Tianshu ang mukha, ngunit kailangan niyang makinig sa mga salita ni Yang Yio at magbigay ng mukha. Pagkatapos ng lahat, iniligtas ni Yang Yio ang kanyang buhay. Ang punto ay ang lakas ni Yang Yio ay syuantong na ngayon, at marami pang tiyan daw 5th level sa paligid niya. Ang lakas ay naruroon, at hindi siya nang ahas na magbigay ng mukha. Napangiti siya ng awkward at hindi na nagsalita pa. Tumingin si Yang Yio kay Tianshu at sinabing, Dao Yu Tianshu, may sinabi pa ba ang Human Emperor tungkol sa itlog ng dugo? Saglit na nag-isip si Tianshu at nagsabi, Nako, naaalala ko na sinabi rin ng Human Emperor na ang itlog ng dugo ay ang asensya ng dugo ng mga mandirigmang Shira at ng mga mandirigma ng sinaunang Diyos. Pagdating sa Tiankeng, ito ay bumuo ng isang duwende na may abnormal na pagbabago sa langit at lupa. Masasabing ito ay ipinanganak at pinalaki ng lupa. Ito ay maaaring magsilang ng iba pang mga species, kalahating Diyos, o kalahating Diyos. Mga pagpapala at sakuna ay magkakaugnay. Ngunit sa huling pagsusuri, ang dugong itlog na ito ay dapat ang pinakamahalagang kayamanan sa mga kayamanan para sa bawat Diyos, dahil mayroong sheer blood essence. Masasabing kung ang anumang nilalang ay ipinanganak, ito ay isang bagay na may mga espesyal na katangian ng ika-4 na kaharian. Ika-4 na kaharian. Bulong ni Yang Yian sa kanyang sarili, at kumislap ang kanyang mga mata. Totoo na ang chismis tungkol sa Shearer clan ay sila ay mga nilalang mula sa labas ng Three Realms na sumalakay sa God Realm. Hindi sila kabilang sa Three Realms, ngunit mula sa maalamat na Netherworld. Kung ang itlog ng dugo ay talagang nagsilang ng isang nilalang, ito ay talagang isang bagay na may kalahati ng mga katangian ng Fourth Realm. Ang kanyang puso ay tumitibok dahil matagal na niyang hinahabol ang mga gawa ng Netherworld, ngunit sa kasamaang palad, marami pang chismis tungkol sa Netherworld sa tatlong kaharian. Walang tunay na pakikipag-ugnayan sa Netherworld. Ngunit ngayon ang gayong itlog ng dugo o itlog ng dugo ay maaaring manganak ng isang nilalang na may kalahati ng dugo ng Netherworld. Dahil dito, medyo nasasabik din si Yang Yian. Nagdesisyon siya na kahit anong mangyari, susubukan niyang makuha ang dugong itlog na iyon. Kung mayroon talagang isang nilalang na may dugo ng Netherworld, kung gayon maiintindihan niya ang Netherworld, at ang pag-unawa sa Netherworld ay katumbas ng pagtatanong o paghahanap sa kinaroroonan ni Liu Lingling. Ito ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa anumang bagay. Sa nagniningning na mga mata, tiningnan ni Yang Yio ang dugong itlog na lumulutang sa hangin sa di kalayuan. Iniisip niya kung paano makukuha ang itlog ng dugo na ito. Ayon kay Tianshu, sinabi ng Human Emperor Foxy na ang isang kalahating Diyos, kalahating Asura na nilalang ay ipanganak sa itlog ng dugo, kalahati mula sa ika-4 na mundo, at isang nilalang mula sa labas ng 3 mundo ay lilito. Ako, ang matandang lalaki ng Divine Lord Yang, sa palagay ko ay tama ang sinabi ng Daoist Fellow na si Shen Nung Yuming. Humanap tayo ng paraan upang makaalis sa lugar na ito. Ang itlog ng dugo na iyon ay talagang isang malaking kasamaan. Ngayon isipin ang sinabi ng Human Emperor tungkol sa itlog ng dugo. Makatuwirang huwag natin itong hawakan. Si Tianshu ay natalo sa oras na ito, at pagkatapos na huminahon ang kanyang puso, tiyak na mas mabuting lumayo sa itlog ng dugo na ito, kaya kinausap niya si Yang Yio. Ngunit nag-alab ang kislap sa puso ni Yang, paano siya makakaalis? Bukod dito, marami na siyang dinanas sa dugong itlog na umaatake sa kanyang kaluluwa noon. Ayon sa kanyang pagkatao, hindi siya maaaring magdusa ng walang kabuluhan. Hindi man niya makuha, kailangan niyang durugan ang dugong itlog para mailabas ang galit. Bukod dito, pagkatapos ng ilang pagsasanay, ang kanyang kaluluwa ay nagalit, at pagkatapos na maalala ang proseso ng pag-atake ng itlog ng dugo, mayroon na siyang ilang paraan upang harapin ang itlog ng dugo na umaatake sa kanyang kaluluwa, kaya natural na hindi siya aalis sa oras na ito. Mahina na sinabi ni Yang Yian, kayong mga gustong umalis, umalis na kayo. Sasalubungin ko ang dugong itlog na iyon. Kabanata 2988 Pagpapatawag sa mga dugong hayop. Sinabi ito ni Yang Yio, parehong natigilan sina Shen Nung Yuming at Tianshu. Hindi nila inaasahan na sasabihin ito ni Yang Yio. Para sa ilang sandali, natahimik silang dalawa. Kung mananatili sila, tiyak na kailangan nilang tulungan si Yang Yio. Kung tutulong sila, kitang-kita ang mga panganib, ngunit kung umalis sila, tila hindi tama ang kanilang ginagawa. Ang ibang tao ay lasing at namatay.
Tumalikod at naglakad palayo, nakakahiya kung lalabas ito. Kung gusto ni brother yon na manatili, ako, si Shannon Yuming, ay natural na hindi aalis. Kami ay mga kaalyado. Ako, si Shannon Yuming, ay hindi maaaring iwanan ng aking mga kaalyado. Lahat ng aking mga tao mula sa Shannon clan ay mananatili. Sinabi ito ni Shannon Yuming nang may malaking katwiran, ngunit hindi niya alam na wala siyang pagpipilian, dahil kung aalis siya ngayon, paano siya makakalabas? Ang Tiankeng ay napapaligiran ng agos ng dugo ng mga hayop. Sa 5,000 lamang ang nakapaligid sa kanya ngayon, sa kaunting lakas na ito, ni hindi niya maisip na magmadaling lumabas sa pagkubkob ng mga dugong hayop. At saka, kahit may ibang daan palabas sa Tiankeng, hindi niya alam kung paano siya pupunta, at kahit umalis siya, sino ang makakasiguro na hindi siya makakaranas ng ibang gulo? Sa wakas, sina Shannon Yuming at Yang Yian ay nakikitungo sa isa't isa. Inaalala na si Yang Yian ay bihirang makaranas ng mga pagkalugi kapag gumagawa ng mga bagay, dahil si Yang Yian ay hahawakan ng itlog ng dugo, dapat ay mayroon siyang ilang mga ideya. Ang itlog ng dugo ay sinasabing isang malaking kasamaan at isang malaking takot, ngunit ito ay madalas na isang magandang pagkakataon. Marahil ang pagsunod kay Yang Yian ay magkakaroon ng hindi inaasahang tagumpay. Kung iniisip ito, natural na mananatili si Shannon Yuming. Sa lalong madaling panahon. Habang ipinahayag ni Shannon Yuming ang kanyang posisyon, hindi makatwiran para sa mga tao ng Renhuang Island na tumalikod at umalis, pagkatapos ng lahat, iniligtas lamang ni Yang Yian ang kanilang buhay. Ang dalawang kagalang-galang sa paligid ng Tianshu ay nakipag-ugnayan kay Tianshu sa pamamagitan ng voice transmission, at sa wakas ay sinabi ni Tianshu, mananatili din tayo, kaya kailangan nating sumama. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, sa totoo lang, wala ka talagang pakialam sa akin dito. Gusto ko lang manatili at makita kung ano ang itlog ng dugo. Pagkasabi noon, natural na masaya si Yang Yian sa kanyang puso. Kung mananatili sina Renhuang Dao at Shannon Yuming, sila ay magiging tatlong puwersa bilang isa, at walang alinlangan na siya ang magiging pinuno. Sa ganitong paraan, tiyak na sila ang manggaguna sa susunod na aksyon. Sa harap ng lahat ng pangunahing puwersa, nanatili sina Renhuang Dao at Shannon. Simula ngayon, may kasunduan man ang tatlong pamilya o wala, tiyak na iisipin ng ibang puwersa na naging maliit na grupo sila. Sa oras na iyon, ang sinumang pamilya na gustong magdulot ng gulo ay kailangang mag-isip ng 2 beses. Siyempre, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, natural na umaasa siyang na mananatili sina Shannon Yuming at Tianshu. Kung talagang tumalikod sila at umalis sa sandaling ito ay minamaliit. Matapos ang lahat ay sumang-ayon, ang susunod na bagay ay magiging madali. Tiningnan ni Yang Yiu ang dugong itlog na nakabitin sa hangin at naghanda na muling pumasok. Sa pagkakataong ito ay tiwala na siya na malaya siyang makakarating at makakaalis. Pagkatapos sabihin ang kanyang mga iniisip, sinabi ni Tianshu, huwag kang mabalisa, Lord Shenzhen, hintayin natin at tingnan. Kay Tianshu. Ang address kay Yang Yiu ay nagbago rin mula sa Yang Shenzhen patungong Lord Shenzhen, na isang magalang na titulo, na naglalagay kay Yang Yiu sa parehong antas ng Renhuang Foxy. Ngunit muli, ang katayuan ni Yang ay mas mataas kaysa sa iba. Pagkatapos ng lahat, siya ay ang inapo ng Chen Kun God at kumakatawan sa Ascending Clan. Siya ay din ang Panginoon ng Cloud Gate Divine Realm. Bagamat wala siyang pakialam sa anumang titulo, masaya pa rin siyang marinig na tinawag siya ni Tianshu na Panginoong Diyos. Ito ay nagpapakita na ang mga tao ng Renhuang Island ay nagtitiwala sa kanya mula ngayon. Ito, nangangahulugan din na siya ang pinuno. Handa siyang makinig sa panghihikayat, at hindi siya nagmamadali. Tumingin siya kay Tianshu at nagsabi, anong payo ang mayroon ka, Daos Tianshu? Dahil nagpasya si Tianshu na manatili, natural na dapat niyang isaalang-alang ang kaligtasan ni Yang Yiu, at isasaalang-alang din ang kaligtasan nilang lahat. Ang pagtitiwala kay Yang Yiu na manatili ay katumbas ng pagsulong at pag-atres kasama si Yang Yiu. Kung may mangyari kay Yang Yiu, makakaapekto ito sa lahat. Nang makitang nagtatanong si Yang Yiu, diretso siyang nagsalita ng hindi magalang, dahil ang ibang puwersa ay dumating dito, nangangahulugan ito na dapat alam ng ilan sa kanila ang tungkol sa mga itlog ng dugo, at maaaring mas marami pa silang alam kaysa sa atin, kung hindi sila mangangarap na pumunta rito. Alam mo, may dugong hayop sa itaas ng Tiankeng, paano sila dumating? Either they risked their lives to break in, but the price must be high. They are willing to take the risk. Ibig sabihin, delikado nga ang mga itlog ng dugo, o galing sa ibang lugar. Kahit anong sitwasyon, simula nang pumunta sila dito, dapat alam na nila ang tungkol sa mga itlog ng dugo, ngunit pagdating nila, nakatayo sila sa labas ng ilaw ng dugo, nanunood lamang, at hindi kumilos, tiyak na naghihintay sila ng oras. Kaya't, naghihintay din kami, ang itlog ng dugo na ito ay dapat na hindi pa nasa ganitong estado, ngunit ipinanganak pagkatapos ng pagbubukas ng domain ng mga Diyos sa pagkakataong ito. Oras na para ipanganak ito, kung hindi, tiyak na hindi natin ito mahawakan, lalo na't mahanap ito. Sinabi ni Lord Renhuang na kung ang isang buhay na nilalang ay pinalaki sa itlog ng dugo, ito ay tiyak na lilito sa mundo, ngunit ang oras ay hindi pa, kaya hinihintay natin ang buhay na nilalang sa itlog ng dugo na lumitaw sa mundo at makita ang sitwasyon.
Kung lapitan mo ito ng padalos-dalos, naranasan mo na rin ang liwanag ng dugo at ang kakaiba ng itlog ng dugo, na mapanganib. Hintayin ang buhay na nilalang sa itlog ng dugo na ipanganak ng mag-isa. Kapag malinaw na ang sitwasyon, hindi pa huli ang lahat para gawin natin. Halika dito. Ano sa palagay mo, Lord Shenzhen? Si Yang Yiyo ay nakinig at madalas na tumango. Hindi siya mahilig makinig sa mga opinyon. Bagamat pagkatapos na atakehin ang kanyang kaluluwa ng itlog ng dugo noon, mayroon siyang ilang paraan upang harapin ang pag-atake ng itlog ng dugo, ngunit iyon lang. Totoo nga talaga ang kakaiba ng blood egg na iyon. Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari pagkatapos niya talagang hawakan ito. Kaya sinabi ni Tianshu na maghintay at tingnan, na isang ligtas na paraan. May iba pang puwersang nakamasid sa paligid. Ang mga puwersang ito ay pawang mga lumang established na puwersa sa God Realm. Dahil maaari nilang palibutan ang itlog ng dugo at panuurin ng walang anumang aksyon, dapat silang magkaroon ng ilang mga plano. Bakit kailangan niyang makipagsapalaran? Baka matulungan niya ang iba. Okay, let's wait and see. Gusto kong makita kung anong klaseng multo ang lalabas sa blood egg na ito. Ibinuka ni Yang Yiyo ang kanyang bibig at tinanggap ang mungkahi ni Tianshu. Anyway, hindi lang siya ang nakatitig sa blood egg. Lahat ay nakatingin dito. Ang itlog ng dugo ay kumikislap sa hangin, tila isang mahalagang gamot na naghihintay na mature at lumabas. Magtatagal. Boss. Habang nag-uusap sila, isang nanginginig na tunog ang narinig. Ito ang parehong nanginginig na tunog na ginawa ng itlog ng dugo. Gumagalaw ang puso ni Yang Yiyo. Naririnig niya na ang nanginginig na tunog sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa kanina. Siya. Tumangala sa itlog ng dugo at nalaman na ang itlog ng dugo ay naglalabas ng liwanag ng dugo na bumubulusok sa langit. Buzz buzz buzz. Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na nanginginig na tunog, ang isa ay mas malakas kaysa sa isa, na sinamahan ng liwanag ng dugo na pumutok sa langit at direktang lumabas mula sa ilalim ng Tiankeng. Gayunpaman, may tugon kaagad pagkatapos. Danggol dagandong dagandong. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga dagandong ng mga hayop. Halatang galing iyon sa langit. Ang mga halimaw na ito ay walang alinlangan na nagmumula sa itaas ng Tiankeng, at sila ay isang grupo ng mga dugong hayop. Sa sandaling ito, nagbago ang mukha ni Yang Yiyan at ng iba pa. May naintindihan silang lahat. Tinatawag ng dugong itlog ang mga dugong hayop sa itaas ng Tiankeng. Sa isang kisap mata, palakas ng palakas ang mga dagandong sa langit. Napatingin ang lahat at hindi natahimik. Nakita nila ang hindi mabilang na mga hayop na may dugong sumugod mula sa itaas, dumiretso sa ilalim ng Tiankeng. Ang ilan ay lumilipad, ang ilan ay tumatakbo ng ligaw, at ang langit ay puno ng dugong mga hayop. Kabanata 2989 na Shiragod Alipin. Ito. Nanlaki ang mga mata ni Shen Nung Yuming, nakatingin sa mga dugong hayop na bumabagsak mula sa langit, na may takot sa kanyang mga mata. Lumiit din ang mga mag-aaral ni Tianshu. Tiningnan ni Yang Yiyo ang mga dugong hayop na bumabagsak na parang mga patak ng ulan, at hindi napigil ang lunukan ang kanyang laway. Nang mamulat siya, sumigaw siya ng retreat kung hindi siya umatras sa oras na ito, siguradong kakainin siya ng buhay ng mga dugong hayop. Sa kanyang dagandong, lahat ay nagmamadaling umatras. Imposibleng hindi umatras. Ang langit ay puno ng dugong hayop, humahabol na parang mga patak ng ulan. Walang inaasahan na pagkatapos mag-vibrate ang itlog ng dugo, isang liwanag ng dugo ang sumabog sa langit, ngunit pinatawag nito ang mga hayop na may dugo pababa. Magmadali at umatras ng ilang libong metro. Sa oras na ito, tumigil si Yang Yiyo. Hindi siya bumalik. Kasi nakakita siya ng kakaibang eksena. Matapos ang mga hayop na may dugo ay bumagsak mula sa langit tulad ng mga patak ng ulan, sila ay nasa buong kalangitan, ngunit mayroon ding isang pattern. Ito ay tila magulo, ngunit sa katunayan ito ay nasa loob ng isang tiyak na saklaw. Ang hanay na ito ay nasa loob ng kulay dugo na liwanag na kolong na lumabas mula sa itlog ng dugo. Natakot sila na baka atakihin sila ng mga dugong hayop sa susunod na sandali, ngunit hindi nila ginawa. Ang mga hayop na may dugo ay hindi nahulog sa lupa, ngunit hinihigop ng kulay dugo na liwanag na haligi habang umiikot. Ang nakakatakot na eksena ay ang lahat ng mga hayop sa dugo na nasisipsip ng liwanag na haligi na nagmula sa itlog ng dugo ay sumabog at naging ambon ng dugo, at ang huling diwa at dugo ay nasisipsip lahat ng itlog ng dugo. Matapos makita ang eksenang ito, hindi napigil ang tumibok ang puso ni Yang Yiyo. Sa isang kisap mata, libu-libong dugong hayop ang nasipsip ng kulay dugong haligi ng liwanag at sumabog at namatay. Walang alinlangan na ang kanilang kakanyahan at kapangyarihan ng dugo ay hinihigop ng itlog ng dugo. Sa oras na ito, si Zuantong, na palaging kalmado, ay hindi napigilan ang paglunok ng kanyang laway at sinabing, napakatakot. Maraming mga hayop na may dugo na may lakas na maihahambing sa ikalimang antas ng mga panuntunan ng langit na daw. Ang mga ito ay binago lamang sa asensya ng dugo at hinigop ng pagsabog. Ang bilang ng mga dugong hayop ay idinagdag kahit na sa daang libo ng dugo. Together is unimaginable. God, Terena, feeling ko hindi natin kayang tumawid sa maputik na tubig na ito. Sinabi rin ni Zuantong ang gustong sabihin ng lahat.
Sa katunayan, kahit na ang isang hanggal ay nakikita na ngayon na pagkatapos na masipsip ng itlog ng dugo ang asensya ng dugo ng napakalaking grupo ng mga hayop sa dugo, sino ang nakakaalam kung anong uri ng nilalang ang ipanganganak? Napakaraming mga hayop sa dugo ang naging dugong ambon at hinihigop ng itlog ng dugo, na isa lamang sakripisyo ng dugo ng Shira. Halata na may mga nilalang sa itlog ng dugo, at sila ay mga nilalang na may kamalayan. Ang Shira-filled Blood Beast Group Outbreak ay dapat ang obra maestra ng Blood Egg. Dati, nagtataka ako kung bakit sumiklab ang Blood Beast Tide nang walang dahilan. Ngayon ay alam na ng lahat na ito ay dahil ang dugong itlog ay lumitaw sa Tian Keng at dahil ang dugong itlog ay malapit nang lumabas sa kanyang shell. Kapag nasa loob ng Blood Egg, kaya niyang kontrolin ang Blood Beast Tide. Ngayon ay mas nakakatakot. Matapos ang isang kislap ng dugo na pumutok sa langit, direkta niyang tinawag ang mga hayop na may dugo sa lupa. Tumalon sila sa Tian Keng tulad ng mga gamo-gamo sa isang apoy, at lahat ay naging asensya ng dugo at hinihigop ng itlog ng dugo. Siyempre, alam ng lahat na maaaring hindi payag ang mga dugong hayop na ito, ngunit lahat sila ay kinokontrol ng itlog ng dugo. Ang itlog ng dugo ay napakalakas at kakaiba bago ito lumabas sa shell. Kung talagang lumabas ito sa shell at nanganak ng isang nilalang na may kalahating Diyos at kalahating Shira gaya ng sinabi ni Tianshu, sino ang nakakaalam kung gaano ito kalakas? Hindi ko kayang masaktan, hindi ko kayang masaktan. Minabuti kong tumakas ng mabilis. Si Yang Yiyo ay may parehong ideya sa sandaling ito. Kung hindi niya nakita ang mga hayop na dugo na sumasabog at naging asensya ng dugo at hinihigop ng itlog ng dugo, pipilitin pa rin niyang basagin ang itlog ng dugo, ngunit sa sandaling ito, siya ay napailing. Ito was too damn evil. Isa lamang itong paghahain ng dugo, isang masamang paghahain ng dugo na pinangungunahan ng mga hayop na may dugo. Kung ano ang isisilang sa blood egg na iyon, ayaw niyang makita ngayon, kahit wala siyang pakialam sa sarili niya, may ibang tao sa paligid niya. Mabilis tayong lumikas. Okay, let's go, umalis na tayo dito sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon. Nang matapos siyang magsalita, dinala niya ang lahat sa kuweba sa ilalim ng lupa kung saan sila nanggaling. Ang kalsada sa itaas ng Tian Keng ay dapat naharangan sa sandaling ito. Tumalikod si Yang Yiyo at umalis kasama ang lahat. Ngunit nakita niya sa gilid ng kanyang mata na hindi gumagalaw ang ibang puwersa. Iyon ay, nang ang dugong hayop ay nahulog mula sa langit, sila ay umatras ng 1,000 metro, ngunit sa oras na ito, hindi nila nilayon na umalis. Ito ay nagpagulong-gulo sa kanya. Maaaring ang iba pang pangunahing puwersa ay may mas malaking maaasahan, at hindi natatakot sa ilang makapangyarihang nilalang na lilito sa itlog ng dugo. O hindi ba sila natatakot sa kamatayan? Walang kwenta. Paanong hindi sila matatakot sa kamatayan? Nagpatuloy si Yang Yiyo sa paglalakad ng walang tigil, ngunit habang iniisip niya ito, mas mali ito. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, huminto si Yang Yiyo, ngunit diretsyong tumingin kay Shenlong Yuming at nagsabi, Brother Yuming, pumunta ka at magtanong tungkol sa sitwasyon. Ano? Natigilan si Shenlong Yuming at hindi nag-react. Sa kabaligtaran, napansin ni Tianshu na nakatingin si Yang Yiyo sa malayo, at alam niyang nakatingin si Yang Yiyo sa iba pang malalaking puwersa. Si Tianshu mismo ay nagulat din na wala sa mga pangunahing puwersa ang tila may balak na umalis. Ito ay maaari lamang mga hulugan ng isang bagay, na ang mga pangunahing puwersa na hindi pa rin gumagalaw ay dapat magkaroon ng ilang kaalaman sa kung anong uri ng mga nilalang ang ipinanganak mula sa itlog ng dugo, at marahil ang sitwasyon ay hindi kasing sama ng kanilang naisip. Nagpatuloy si Tianshu, ang ibig sabihin ng Panginoong Diyos ay dapat kang pumunta sa ibang puwersa para itanong kung bakit hindi sila umaalis, o sa mas tumpak, ang mga puwersang iyon ay dapat na may alam sa loob ng impormasyon na hindi natin alam, at kailangan mong malaman. Bakit ako pupunta? Medyo nag-aatubili si Shenlong Yuming. Ngumiti si Tianshu at sinabing, dahil ikaw ang kinatawan ng Shenlong clan sa God Realm, at miyembro ka rin ng Dao Hall tulad ng mga puwersang iyon. Kayo ay mga sinaunang puwersa ng angkan ng Diyos. Sa tingin ko ang marangal na Shenlong clan ay dapat na may ilang mapagkaibigang kaalyado, tama. Hindi nagkaimik si Shenlong Yuming at tumingin kay Yang Yiyo. Sinabi ni Yang Yiyo, Brother Yuming, mangyaring pumunta at alamin. Dahil hanggang dito na tayo, sayang kung aalis tayo ng ganito. Tsaka, tingnan mo ang puwersa sa paligid natin, wala ni isa sa kanila ang nagnanais na umalis, kaya wala tayong dapat ikatakot. Salamat sa iyong pagsusumikap. Nakangiting kinausap niyang si Shenlong Yuming, ngunit medyo malakas ang tono nito, at hindi mapabulaanan ni Shenlong Yuming. Maya-maya, ngumiti lang ng mapait si Shenlong Yuming at tumango, sige, pupunta ako. Kailangan niyang umalis, dahil iniligtas siya ni Yang Yiyo. At saka, magkaalyado na sila ni Yang Yiyo ngayon, at parang walang pwedeng pumunta maliban sa kanya. Tulad ng sinabi ni Tianshu, ang dakilang Shenlong clan ay mayroon pa ring ilang mga friendly na puwersa. Hindi naman big deal na magtanong lang tungkol sa blood egg. Tila hindi umalis ang mga pangunahing puwersa, ibig sabihin ay alam na nila ang tungkol dito. Hindi naman ito lihim, at hindi dapat maging problema sa kanya ang magtanong. Nakikita rin ni Shenlong Yuming na hindi siya papayag kung umalis si Yang Yiyo ng ganito. Tumalikod si Shenlong Yuming at umalis. Si Yang Yiyo at ang iba pa ay nanatili sa kinaroroonan nila, muli ang kanilang mga mata sa field.
Ang mga hayop na may dugo sa itaas ng langit ay bumagsak pa rin, isa-isang pumuputok, ang kanilang kakanyahan ng dugo ay hinihigop ng itlog ng dugo. Hindi ko alam kung ilang dugong hayop ang napatay ng itlog ng dugo sa pagkakataong ito. Anyway, ito ay tiyak na hindi isang maliit na bilang. Ano sa palagay mo, kapwa Daos Tianshu? Tanong ulit ni Yang Yiyo. Mapait na ngumiti si Tianshu at umiling, sinabing, hindi ko masasabing sigurado. Ngayon ay hihintayin ko na lang na malaman ni Shen Nung Yuming ang balita. Tumanggo si Yang Yiyo at hindi na nagtanong pa. Alam niyang nasabi na ni Tianshu ang lahat ng nalalaman niya. Ngayon ay talagang nakadepende kung makakahanap si Shen Nung Yuming ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa kanyang opinyon, malamang na alam ng iba pang malalaking puwersa kung anong uri ng mga nilalang ang isisilang sa itlog ng dugo, at dapat alam nila ang ilang mga lihim na hindi nila alam. Pagkatapos ng pag-aalay ng dugo ng itlog ng dugo, kahit na may mga nilalang na lumabas sa itlog ng dugo, maaaring walang anumang malaking pinsala, di ba? Kung hindi, ang mga puwersang ito ay matagal nang nakatakas, kaya bakit sila mananatili sa paligid at maghintay at makita? Walang gumalaw, dapat naghihintay na matapos ang blood egg blood sacrifice. Kuya yun, bumalik na ako. Sa oras na ito, si Shen Nung Yuming ay naging isang banal na liwanag at dumating. Narinig ni Yang Yiyo ang tono ni Shen Nung Yuming, na puno ng pananibik, at naisip niya na tila may ani. Siya, nagmamadaling nagtanong, paano ito? Ngunit ano ang pagkakaiba? Nakahinga ng maluwag si Shen Nung Yuming at nagsabi, ibang-iba talaga. Tinanong ko ang mga tao ng sinaunang tribo ng mangkukulam. Mabuti ang pakikitungo nila sa aming angkan ng Shen Nung, at sinabi nila ang lahat ng kanilang makakaya. Ano ang problema, dapat mong sabihin sa akin kaagad, hinimok ni Yang Yiyo. Ganito. Ayon sa mga tao ng Ancient Witch Clan, isang ninuno ng Chiyo Clan ang maagang pumasok sa mundo ng mga Diyos at nakita niya ang itlog ng dugo sa ilalim ng lupa sa Sherifield. Pinag-aralan din niya ito at nagkaroon ng conclusion na hindi gaanong naiiba sa sinabi ng fellow Taoist Tianshu noon. Ang pinagkaiba lang ay ayon sa kanila, kung ang kalahating Diyos, kalahating share na nilalang sa loob ng dugong itlog ay gustong kumawala sa kabibi, isang paghahain ng dugo ang kailangan. Pagkatapos ng paghahain ng dugo, ipanganganak ang Diyos sa loob ng dugong itlog. Gayunpaman, ang nilalang na ipinanganak ay may dugo at kaluluwa ng kalahating share, na pinalaki at pinagsama sa dugo ng mga sinaunang Diyos. Kapag ito ay lampas sa Three Realms, at isang natatanging pag-iral sa Three Realms. Ito ay itinuturing na pang-apat na kaharian, na may mga nilalang sa kabila ng tatlong kaharian. Makapangyarihan nga ito, ngunit hindi ganoon kalakas kapag ito ay ipinanganak pa lamang, tulad ng isang sanggol, ngunit ito ay lumaki ng napakabilis. Gayunpaman, hanggat maaari itong kontrolin at gawing sheer God slave kapag ito ay ipinanganak pa lamang, tiyak na malaking tulong ito. Posible na ang sheer God slave na ipinanganak ay katakutin kahit ng mga malalakas na lalaki sa antas ng hidaw. Nang sabihin ito ni Shen Nung Yuming, hindi niya namalayan na nagniningning ang kanyang mga mata. Paano si Yang? Matapos makinig ay nagugulo rin ang kanyang puso. Unconsciously, nakakuyom ang kanyang mga kamay. Sheer God slave, angkop ang pangalan, bulong ni Yang Yiyo sa sarili. Sa oras na ito, sinabi ni Tianshu, ang isang sekreto, ang mga tao ng sinaunang angkan ng mangkukulam ay talagang nagsabi sa iyo. Narinig ito ni Yang Yiyo, tama, ito ay isang sekreto, ang itlog ng dugo ay nagsilang sa sheer God slave, na kasing mahina ng isang sanggol noong siya ay ipinanganak pa lamang, at hindi ito nangangahulugan na kahit sino ay makakakuha nito. Medyo napakadaling sabihin ito ng ganoon kadali. Sa kabaligtaran, inikot ni Shen Nung Yuming ang kanyang mga mata at sinabing, sinabi ko sa iyo, hindi lamang ang mga tao ng sinaunang Wuklan ang nakakaalam nito, ngunit ang iba pang mga pangunahing puwersa ay nakakaalam tungkol dito, kaya hindi na ito lihim. Ang susunod na tanong ay simple, iyon ay, lahat ay may pagkakataon na agawin ang sheer God slave, ang lahat ay nakasalalay sa swerte at kalakasan. Narinig ito ng lahat, tila ito ang katotohanan. Boom! Sa sandaling ito, isang dagandong ang tumunog. Ang lahat ay tumingala at nakita na ang paghahain ng dugo sa wakas ay tapos na nangangahulugan na ang sheer God slave sa dugong itlog ay malapit ng ipanganak. Kabanata 2995 makapangyarihang lalaki ang sabay na ninakawan. Ang mga hayop ng dugo ay hindi na nahulog mula sa langit, at ang mga haligi ng liwanag ng dugo na ibinubuga ng mga itlog ng dugo ay naglaho rin, ngunit ang buong itlog ng dugo ay naging isang nakasisilaw na pulang kulay na parang ito ay nasusunog. Tapos na ang paghahain ng dugo. Alinman sa lahat ng mga hayop sa dugo sa Tiankeng ay pinatay ng mga itlog ng dugo, o ang mga itlog ng dugo ay sumipsip ng sapat na asensya ng dugo upang lumabas sa shell. Ilang dugong hayop ang inihain ng mga itlog ng dugo. Walang nakakaalam ng eksaktong bilang, ngunit sa palagay ni Yang Yiyan ay milyon-milyon na ito. Napakalaking bilang, ang mga dugong hayop na ito ay pawang mga buhay na maaaring makipagkompetensya sa mga Diyos ng langit, ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay sinipsip ng mga itlog ng dugo at naging mga sustansya. Ang iniisip ko pa lang ay namamanhid na ang anit ko. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa mga itlog ng dugo. Ang ilaw ng dugo ng itlog ng dugo ay maliwanag, kumikislap, at may dalas.
Alam ng lahat na malapit nang ipanganak ang nilalang sa loob ng dugong itlog. Bagaman ayon kay Shen Nung Yuming, sinabi ng sinaunang tribo ng mangkukulam na ang isang sheer god slave ay isisilang sa itlog ng dugo, ngunit walang nakakita kung ano ang magiging hitsura nito. Sila ay inaabangan ng lahat. Ang lahat ng puwersa ay hindi umalis dahil ang bagong panganak na sheer god slave ay magiging tulad ng isang sanggol, ibig sabihin, magkakaroon ng mahinang panahon. Kung sino man ang maaaring samantalahin ang pagkakataon at supilan o kontrolin ang sheer god slave noong ito ay ipinanganak pa lamang, makakakuha sila ng sheer god slave na may walang limitasyong potensyal. Sa pinakamasama, ang pagpino nito ay lubos na magpapalaki sa kanilang paglilinang, at maaari pa silang umaban sa antas ng hidaw. Ito ang pinakamalaking tukso. Siyempre, alam niyang Yian sa kanyang puso na isa lamang itong optimistikong ideya. O, ito ay isang pangkalahatang hula lamang. Walang nakakaalam kung anong uri ng nilalang ang ipanganganak pagkatapos masira ng tunay na itlog ng dugo ang kabibi nito. Kahit na talagang maipanganak ang isang sheer god slave, sino ang makakasiguro na ang sheer god slave na ito ay talagang kasing mahina ng isang sanggol noong ito ay ipinanganak pa lamang? Anyway, ang balitang nakuha ng puwersa ng sinaunang tribo ng mangkukulam ay balita lamang na ipinasa ng nakaraang henerasyon ng kanilang sekta, at hindi ito 100% tumpak. Kung ano talaga ang hitsura nito, malalaman natin pagkatapos masira ang itlog ng dugo sa hangin. Ngunit alam din niyang Yiyo na pagkatapos masira ang itlog ng dugo, ang mga nilalang na ipinanganak ay hindi maiiwasang maging isang malupit na labanan para dito. Kahit anong uri ng nilalang ang ipanganak sa itlog ng dugo na iyon, hanggat ito ay ipinanganak at hindi nagpaparamdam sa lahat ng anumang panganib, hindi maiiwasang ito ang magiging layunin ng lahat ng puwersa upang ipaglaban ito. Ngayon ang lahat ay naghihintay. Naghihintay na masira ang shell ng dugo ng itlog. Lahat, humanda kayo. Kung maaari, ipaglalaban namin ito, pero sabi nga, safety first, take care of yourself. Ipinaliwanag niyang Yiyu kay Xuantong at sa iba pa. Oo, mangyaring makatiyak, guro. Ang isang grupo ng mga lalaki sa paligid ni Yang Yiyu ay sabay-sabay na sumagot. Para kay Shen Nung Yuming at Tianxiu, natural na hindi hihilingin ni Yang Yiyu sa kanila na tulungan siyang kunin ang kayamanan. Pero hindi siya tumutol sa pagsali nilang dalawa sa treasure grab. Anyway, may mga major forces sa paligid, eyeing him covetously, at hindi lang sila ang nakatitig sa kanya. Kung sino ang may kaya, lakas at pagkakataon ay magmamay-ari ng bagay na ito. Pagkatapos ng isang mabilis na sulyap, alam ni Yang Yiyu kung ano ang iniisip nila nang makita niya na sina Tianxiu at Shen Nung Yuming ay parehong nasa dilema. Ngumiti siya at sinabing, wala kayong dapat na maging dilema. Ang itlog ng dugo ay mababasag ng sarili ninyong kakayahan. Huwag kayong mag-alala sa akin. Matapos marinig ang sinabi ni Yang Yiyu, gumaan ang loob ni Tianxiu at Shen Nung Yuming. Kung tutusin, kahit sila ay nahirapan na panatilihing matatag ang kanilang pag-iisip sa harap ng mga interes. Ngayon sila ay nasa parehong harapan ni Yang Yiyu. Kung gagawa sila ng aksyon, tutulungan ba nila si Yang Yiyu na agawin ang dugong itlog? O tutulungan nila silang ipaglaban ito? Kung sila, tulungan mo si Yang Yiyu, hindi sila komportable. Kung tutulungan nila ang kanilang sarili, mapapahiya sila kay Yang Yiyu. Ngayon ay mabuti na. Si Yang Yiyu ay napakalaya at madali, kaya hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Ibig sabihin, kaya nilang ipaglaban ang sarili nila. Walang pakialam si Yang Yiyu. Siyempre, ang premise ay kailangan nilang magkaroon ng kakayahan. Salamat sa iyong pag-unawa. Salamat, Kuya Yun. Nagpapasalamat sina Tianxiu at Shen Nung Yuming. Ngumiti si Yang Yiyu at huminto, senyales na maging magalang ang dalawa. Alam niya sa kanyang puso na ang nilalang na lumabas sa dugong itlog ay tiyak na hindi ganoon kadaling ipaglaban, at ito ay nakasalalay sa pagkakataon at kakayahan. Hanggat ang tatlong partido ay hindi naglalaro ng dirty tricks sa isa't isa, maaari silang makipagkompetensya ng patas. Tulad ng para sa iba pang mga puwersa, ito ay magiging isang tunay na labanan. Buzz! Boom! Sa sandaling ito, nagkaroon ng malakas na dagandong. Ang itlog ng dugo ay sumambulat na may nakasisilaw na liwanag, na nagpapaliwanag sa buong Tiankeng na may dugo. Halos lahat ay pumikit ng hindi malay, at pagkatapos ay yumanig ang lupa. Sa susunod na sandali nang imulat ng lahat ang kanilang mga mata, nawala ang dugong itlog na lumulutang 30 metro sa ibabaw ng lupa. Ngunit may alikabok na lumilipad sa lupa. Alam ng halos lahat na matagumpay na nabasag ng dugong itlog ang shell nito at nahulog sa lupa. Ang mga nakatulala na kasanayan, swoosh, swoosh, swoosh. Sa paligid, ang mga sinag ng banal na liwanag ay sumugod sa lugar kung saan dumaong ang itlog ng dugo na parang kidlat. Walang mabagal mag-react. Gusto ng lahat na makita kung ano ang magiging hitsura ng sheer god slave na ipinanganak mula sa itlog ng dugo sa unang pagkakataon. Maaari ba nilang samantalahin ang pagkakataon at makuha ang sheer god slave sa unang pagkakataon? Tara na. Si Yang Yiyu ay walang pagbubukod. Hinimok niya ang hangin at mga pakpak ng ulap sa likuran niya sa sukdulan at dumiretso sa lugar kung saan dumaong ang itlog ng dugo. Sa sandaling ito, ang 1,000 metrong ilaw ng dugo ay nawala, at ang ambon ng dugo sa bukid ay kumupas ng husto. Ang mga numero ay sumugod sa isang lugar mula sa lahat ng direksyon.
Ang pagtatanim ni Yang Yiyo ay masasabing pinakamalakas sa bukid. Sa basbas ng hangin at mga pakpak ng ulap sa likuran niya, sa isang iglap ay sumugod siya sa harapan. Gayunpaman, sa kanyang paningin, nakakita siya ng ilang figure sa paligid, na ang bilis ay hindi mas mabagal kaysa sa kanya, at lahat sila ay nasa parehong antas. Sa oras na ito, bilang karagdagan sa kanya, Shanung Yuming, at Renhuang Island Tianshu, ang 5 pangunahing pamilya ng 5 elemento ng ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa, ang sinaunang Witch Clan, ang Chiyu Clan, ang 3 panlabas na puwersa, ang Dapit Hapong Kalaliman, ang sakop ng Diablo, at ang maliwanag na kalangitan, lahat ng 10 pangunahing puwersa ay sumugod. Sa kanila, ang pinuno ng angkan ng Chiyo, ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa ng maliwanag na kalangitan, ang Dapit Hapong Kalaliman, at ang sakop ng Diablo ay talagang maihahambing sa kanya sa bilis. Magkasabay ang takbo nilang 5, ibig sabihin ay hindi may iwasang mahawakan ng 5 ang lugar kung saan sabay na nahulog ang itlog ng dugo at sabay na umaagaw. Ang pinuno ng angka ng Chiyo ay isang malakas na nasa katanghaliang gulang na lalaki, na may mga balat ng hayop at kalahating baluti sa likod niya, hubad na may patpat, na tila isang gumagalaw na tore na bakal. Ang bawat hakbang niya ay napakabilis, na tiyak na isang uri ng mahiwagang kapangyarihan. Ang lalaking mula sa Bright Heavens ay nakasuot ng kumikinang na pilak puting baluti, na nakatikip sa kanyang buong katawan, kabilang ang kanyang mukha. Imposibleng sabihin kung ano ang hitsura niya, kung siya ay isang lalaki o isang babae. Hawak niya ang isang pares ng halberds, at sa likod niya ay isang pares ng mga pakpak na kamukha ng kanyang hangin at ulap na mga pakpak, na kumikinang ng maliwanag. Sa palagay ko sila ay isang uri ng mahiwagang kapangyarihan, at ang espasyo ay nanginginig kapag sila ay kumikislap. Pagkatapos ay dumating ang lalaki mula sa Dusk Abyss, na mahigpit na nakabalot sa isang itim na balabal at may hawak na isang tungkod ng Zen. Sa staff ng Zen ay isang makulay na hiyas na kumikinang ng maliwanag. Malabo rin ang mukha ng lalaking ito. Ang mga inscription sa kanyang balabal ay kumikislap, at tila ang kanyang bilis ay nanggaling sa balabal. Siyempre, ang balabal at ang mga kawani ng Zen sa kanyang kamay ay tila nag-echo sa isa't isa, na hindi simple, at mayroong misteryo. Sa wakas, may isang tao mula sa Demon God Domain. Ang taong ito ay tila mas normal. Matanda na siya, pero nababalot ng puting buhok at mahabang balbas ang mukha. Isang pares lang mata ang makikita, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pulang ilaw. Hindi siya mukhang simpleng tao. Ang kanyang bilis ay dahil sa ilang uri ng panuntunan at mahika. Hindi siya gumawa ng isang hakbang, ngunit ang kanyang figure ay kumikislap at gumagalaw, tulad ng pag-shuttling sa kawalan. Ang mga taong ito ay nakita na dati, ngunit hindi sila kailanman nag-uusap sa isa't isa. Hindi sila kilala ni Yang Yiyo, ngunit alam niya na sila ang mga pinuno ng kanilang mga puwersa, at bawat isa sa kanila ay malinaw na isang malakas na tao na naperpekto ang ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Tumingin si Yang Yiyo sa kanila. Nagkatinginan din sila. Sa 13 puwersa sa field, silang 5 lamang ang pinakamabilis, at lahat sila ay nasa parehong antas. Alam ng lahat na silang 5 ang tiyak na unang makakabangga at mang-agaw ng dugong itlog o ng sheer god slave. Ang bawat isa sa kanila ay handa nang umalis. Hindi nagtagal, unang lumapit sa itlog ng dugo ang 5 tao. Nasa loob sila ng 30 metro mula sa itlog ng dugo. Lahat sila ay nakakita ng malaking dugong itlog sa lupa, at ito ay nabasag, na parang walang takip. Walang makakita kung ano ang nasa loob ng sirang itlog ng dugo. Sa ilang sandali, sabay-sabay na umatake ang 5 tao. Ginamit nila ang kanilang banal na kapangyarihan at ipinakita ang kanilang share at subscribe sariling Merenga pamamaraan, lahat ay gustong agawin muna ang sirang itlog ng dugo. Walang duda na ang sheer god slave ay nasa loob ng itlog ng dugo. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.